Ang pusang aking natagpuan ay may kakaibang anyo, parang ang mayabang na moose ng aming paaralan. Kaya pinangalanan ko siya. Para sa akin, kamukha mo ang moose ng aming paaralan, mayabang at bastos. Ang kanyang pangalan ay Xiaoxi. Kaya tatawagin kitang Xiaoxi. Ngunit biglang nagalit ang puting pusa. Masamang lalaki. Xiaoxi, mula ngayon ako na ang iyong amo. Naiintindihan mo ba? Ang mata ng pusa ay hindi maganda. Narinig ko na. Ang bait ni Xiaoxi. Dahil umulan kaninang umaga at ipinahiram ko ang aking payong kay Xiaoxi, nabasa ako sa daan at parang laging basa. Samantala, tinitingnan ako ni Xiaoxi gamit ang kanyang malalaking mata, nagtatanong kung kailan kakain. Sino ang mag-akala na ang bilis ko maghubad, hindi siya nakareact. Ang dalisay na si Xiaoxi sa unang pagkakataon. Nakita ang hubad na katawan ng lalaki, ang patag na tiyan, may 6 na piraso ng kalamnan. Ang mukha ni Xiaoxi ay parang nasunog, takot na takot siyang sumisid sa ilalim ng kama. Hindi niya sinadyang manood. Nakikita ang takot na pusa, nagtaka ako. Ano to? Ang babaeng pusang ito ay nahihiya pa. Hindi naman tayo pareho ng uri, di ba? Baka masyadong matagal na siyang mataas. Kahit tao, itinuturing niyang maganda. Pagkalipas ng 20 minuto, pumasok ako sa kusina matapos maligo. Dahil sa panlasa ng pusa, nagdagdag ako ng maraming hipon sa kanin. Nakaupo si Xiaoxi sa mesa, harap-harap. Masayang kumakain. Para kay Xiaoxi, si Limo ay isang mabuting tao. Marunong magluto, mahilig sa hayop. Maliban sa mahina ang grado, walang ibang pagkukulang. At may taas na 1.8 metro, guwapo ang mukha. Ang taong ito hindi nag-ibigan. Tiyak dahil sa hindi magandang pananalita. Mew mew. Inilabas ni Xiaoxi ang kanyang paa. Tinapik ang maliit na mangkok, inanyayahan akong magdagdag ng pagkain. Hindi ko na inangat ang ulo. Binigyan ko siya ng isang kutsarang kanin, at patuloy na tumingin sa notebook. Biglang nag-on ako ng isang e-mode ng mag-aaral. Ang memorya ay sobrang galing, ngunit hindi ko maintindihan ang pagbigkas ng Ingles at lohika ng matematika. Kaya mag-enroll ako sa online class. Tingnan kung makakapag-ayos, ngunit tila walang kursong para sa aking sitwasyon. Mahirap maging masipag na estudyante. Narinig ito ni Xiaoxi, itinaas ang kanyang puting paa at lumapit. Pagkatapos ay lumaki ang kanyang mga mata. Naghahanap siya ng learning materials. Angkop para sa kahangahangang memorya, ngunit mahina ang pundasyon. Parang walang batayan. Grade 12 na 100% makapasok sa universidad online class. Ano ang kalat na ito? Nagtataka ako. Ano, gutom ka na naman? Umiling si Xiaoxi, ang kanyang maliwanag na mga mata ay masigla. Sinabi mo ang online class. Ang mahinang estudyante ay may ambisyon din. Wala namang kakaiba. Pero hindi ko naman hinahangad ang sikat na universidad. Basta makakuha ng parehong marka sa rocket class. Mas maganda kung maabot ko ang mayabang na moose. Nag-ingay si Xiaoxi ng mayabang. Nagpakita ng paghamak. Ang aking marka ay unang pwesto sa buong paaralan. Gusto mong daigin ako sa pamamagitan ng online class. Ang Limo na ito, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Ang lakas ng loob niyang isipin iyon. Mew mew. Narinig ko, tumingin sa walang laman na maliit na mangkok. Kinain mo na naman? Ikaw ba ay pusa o baboy? Nagmukhang galit si Xiaoxi. Galit na tumingin sa akin. Ngayon ako ay isang pusa. Ngunit ang enerhiya na kailangan ko ay tulad ng tao. Paano kung hindi ako kumain ng marami? Kumain siya ng kaunti kagabi. Akala ko mabubusog, ngunit nagutom ako bago maghating gabi. Bahala na. Walang angkop na online class para sa akin, kaya magiging tamad na lang ako. Buntong hininga ako. Sumandal ako sa aking kama. Samantala, busog si Xiaoxi at nakasandal sa alpombra. Ngunit hindi pa siya masaya, ang susunod kong salita ay nagulat sa kanya. Xiaoxi, simula nang dumating ka, hindi ka pa naliligo. Kahit malinis ang balahibo, baka may bakterya. Paano kung paliguan kita? Narinig ito ni Xiaoxi, natakot, at sumisid muli sa ilalim ng kama. Ako ay babae. Ako ang moose ng paaralan. Natira sa iyong bahay ay sapat na, paliguan mo pa ako. Hindi pwede. Ang pusang si Xiaoxi ay umiling sa ilalim ng kama. Hindi ito dapat mangyari sa akin. Ako ay malinis, di ba? Kung gagawin ito ni Limo, paano ako mag-aasawa sa hinaharap? Hindi pwede. Kahit sa katawan ng pusa, hindi pwede. Ayaw maligo. Ikaw ay maruruming pusa. Ito ay naiiba sa aming muse. Sabi nila siya ay may pagkamaselan sa kalinisan. Galit na umingay si Xiaoxi sa ilalim ng kama. Siya ay maselan, ngunit higit sa kalinisan, ang aking kalinisang dangal ang mahalaga. Buwisit na Limo, malayo pa bago mo ako paliguan. Buti na lang ang susunod kong salita ay nagpahinga sa kanya. Bahala na, pagod na ako ngayon. Kung ayaw mo, huwag na. Ngunit bukas kailangan mong maligo, hindi ka makakatakas, alam mo ba? Pumatok ako sa gilid ng kama. Biglang nanginig si Xiaoxi sa ilalim ng kama dahil sa takot. Ito ay isang banta, isang lantarang banta. Mew, maruming pusa, huwag kang magmura. Kahit tumahol ka na parang aso ay wala ring epekto. Inabot ko ang kamay at pinatay ang ilaw at agad na nalunod sa panaginip. Kaya tahimik ang gabi at biglang dumating ang umaga, tulad ng kahapon. Pagkagising ko, wala na si Xiaoxi.
Hindi na ako nagulat, inisip ko na lang na lumabas siya para mamasyal. Ang mga batang pusa ay hindi kailangang magtrabaho para bumili ng sarili nilang maliliit na isda, syempre't naglalaro lang sila kahit saan. Kaya't matapos akong maghilamos at mag-ayos. Isinuot ko ang aking bag at lumabas ng pinto, pumunta sa silid-aralan. Ibinaba ko ang aking bag. Ang malakas na tunog ay nagulat kay Laosong na nasa harapan ko. Diyos ko, Limoy! Dala mo ba ang mga laryo sa silid-aralan? Umiling ako at kumuha ng isang tumpok ng bagong libro mula sa bag. Ito ang lahat ng aking aklat-aralan sa loob ng 3 taon ng high school. Nang makita ito ni Laosong, nagkaroon siya ng pagkaunawang ekspresyon. Mga bago pala. Kaya pala mula sa 3 sa buong paaralan noong pumasok ka, naging 3 mula sa huli ngayon. Nang marinig ang linyang ito, bahagya akong napabuntong hininga. Iyon ay isang alaala na ayaw kong balikan. Sige na ni. Huwag nang banggitin ang mga lumang bagay. Kailangan ko nang mag-aral. Binuksan ko ang aklat. Dahil sa walang kakayahang memorya ng estudyanteng modelo, sa loob ng 3 minuto ay natapos ko na ang isang libro. Habang ako ay abala sa pag-aaral, biglang may narinig na masayang hiyawan mula sa pasilyo. Tignan nyo, dumating ang bituin ng paaralan. Anong ginagawa niya sa aming 2 baitang? Sa sandaling narinig ang boses, agad na napuno ng tao ang paligid. Nakita ko si Zauxi na may dalang isang notebook, marahan siyang naglakad mula sa unang baitang hanggang sa pintuan ng 2 baitang. Ang kanyang maliliit na sapatos sa makinis na sahig. Nagpakawala ng tunog na click-clack. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng mga kaklase sa paligid, dahan-dahan siyang lumapit sa aking mesa. At inilapag ang makapal na notebook sa aking mesa. Isang malakas na bang. Nagulat ako na abala sa pag-aaral. Bakit ka nandito? Ano ito? Ibigay sa'yo. Para sa akin. Ibinaba ko ang aklat sa matematika. Kinuha ko ang notebook sa ibabaw at tiningnan. Ang nakasulat dito ay ang lahat ng pinakamahalagang kaalaman sa asignaturang matematika. Diyos ko, ito ang tala ng babaeng estudyanteng modelo. Kakaibay. Paano niya nalaman na bigla akong nagpa siyang magsikap? Tinitigan ko siya ng may malawak na mga mata, parang gusto kong makita ang sagot sa kanyang magandang mukha. Hindi pa naranasan ni Zauxi na tinitigan ng diretsyo ng isang lalaki. Ito ang naging dahilan upang mamula ang kanyang mga pisngi. Ang eksenang ito ay nagpahinto sa lahat ng nanonood. Pagkatapos, inilipat nila ang tingin sa akin, at ang kanilang mga mukha ay unti-unting nagalit. Ano bang ginawa ng lalaking ito? Anong relasyon niya sa bituin ng paaralan? Tama nga eh. Kahit na siya ay isang tamad na estudyante, bakit siya malapit sa Diyosa? Hindi kaya nahulog ang Diyosa kay Limo? Talagang imposible. Habang ang ingay ng mga tao ay parang babagsak ang bubong, sa wakas ay hindi na kinaya ni Zauxi ang aking tingin. Ang kanyang mukha ay tila nag-alab, kaya't mabilis siyang umikot at nagmamadaling lumabas. Sa sandaling iyon, pumasok ang guro ng matematika ng 2 baitang. Nang makita si Zauxi, siya ay natigilan. Hindi ba ito si Zauxi, ang numero 1 ng buong paaralan? Bakit siya pumunta sa 2 baitang? Ngunit hindi na niya ito pinansin, akala niya ay nagkamali lang ng silid-aralan. Samantala, matapos kong mawala ang bituin ng paaralan sa pintuan, unti-unti kong binawi ang aking tingin. Siguro dahil sa pagpapasalamat mula sa ulan kahapon. Sa pag-iisip nito, bahagya akong umiti. Ang babaeng ito ay medyo kawili-wili. Mukhang hindi naman siya kasing lamig ng kanyang inaakala. Sa loob ng 1 oras, natapos ko ang lahat ng tala ni Zauxi. At sa oras na matapos ko, ang mga magagandang sulat kamay ay nakaukit na lahat sa aking isipan, parang pinukaw ako ng isang dalubhasa sa martial arts. Sa ngayon, ako ay lubos na nagtitiwala sa aking sarili. Laosong, sa susunod na pagsusulit ay gusto kong maging una sa aming baitang. Nang marinig ito ni Laosong, lumingon siya. Totoo ba? Nakalimutan mo na ba ang aking kakayahang kabisaduhin? Sigurado. Nang marinig ni Laosong ang pangalan ni Zauxi, hindi niya napigilan ang pagsismis. O, Limo, anong relasyon mo sa bituin ng paaralan? Bakit siya naging mabuti sa'yo? Mabuti? Saan mabuti? Kinausap ka niya ng kusa at binigyan ka pa ng tala sa pag-aaral. Isinara ko ang libro. Seryoso akong nagsabi, iyon ay dahil kahapon, nang umulan, pinahiram ko siya ng aking payong at bota. Wala nang iba. Ibig sabihin, may pagkakataon pa ako. Nang marinig ito, hindi ko napigilan ang pagtawa. Sa tingin ko wala. Habang kami ay nag-uusap, isang putol na piraso ng chalk ang humagupit sa ulo ni Laosong. Hindi pa ba sapat ang pagsasalita pagkatapos ng klase? Nag-uusap pa sa klase ko. Umakyat ka at sumagot ng problema. Biglang natigilan si Laosong. Sumagot ng problema? Nagbibiro ka ba? Siya ang pangalawa mula sa huli sa buong baitang. Paano ko masasagot ang mahirap na problemang ito sa matematika? Kaya tumayo siya at nagsabing hindi niya alam. Ngumiti ng malamig ang guro ng matematika. Hindi na kailangang tanungin, Limo, ikaw rin ay hindi alam. Sumang-ayon ako at tumango. Pagkatapos basahin ang mga tala ng dalagang maganda, napakadali lang ng ganitong tanong, ngunit hindi ko nais na magpakitang gilas dito. Ang gusto ko ay magpabilib sa buwan ng pagsusulit, ngunit ang guro ng matematika na nagbigay ng pag-apruba ay nagpakita ng pag-uyam.
Ang mga tulad ninyo ay tunay na sayang sa mga mapagkukunang pang-edukasyon, ang tawaging mga peste ay papuri na sa inyo. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at isinulat ang buong proseso ng solusyon sa pisara, kahit na isulat ko ito. Naiintindihan ba ninyo? Umiling si Old Song, hindi ko maintindihan. Kung hindi niyo maintindihan, bakit pa kayo nakatayo dito? Lumabas kayo ng silid-aralan. Namula ang mukha ni Old Song. Lumabas siya ng malungkot. Hindi inaasahan, sa sandaling malapit na akong lumabas, natuklasan ko na mali ang paraan ng solusyon na kanyang ipinaliwanag. Hindi ba ito panlilin lang sa mga estudyante? Bilang isang mahinang mag-aaral, agad akong lumapit at pinaghampas ko siya ng 2 beses, guro. Mali ang iyong ikalawang hakbang. Kung ang graph ng function ay simetriko sa pinagmulan, ang palagay na maaaring ang ang pinakamataas na halaga ay hindi wasto. Ito ang pangunahing kondisyon ng problema. Mangyaring basahin ng mabuti ang tanong at huwag linlangin ang mga estudyante. Pagkasabi ng mga salita, lahat ng kaklase ay natulala, at maging ang guro ng matematika ay puno ng pagkagulat. Hindi niya inaasahan na isang estudyanteng hindi nakikinig sa klase ay magsasabing mali siya. Ang lalong ikinagulat niya ay, nang tumingin siya sa pisara at muling suriin ang problema, lumabas na talagang mali ang kanyang solusyon. Sinisipan niya si Limo bilang basura kanina. Kung gayon, hindi ba siya mas masahol pa sa basura? Sa pag-isip nito, agad siyang natigilan. Sandali, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Guro, bakit ka natulala? Baka talagang mali ang isinulat mo. Ngunit nakopya ko na ang karamihan, hindi ba? Sa sandaling naguguluhan ang lahat. Biglang iniwan ng guro ng matematika ang aklat at umalis sa silid-aralan ng may kahihiyan at galit. Sa pagkakakitang ito, umiling ako ng walang magawa. Mag-iwan ng maling sagot at basta na lang umalis, tunay na panlilin lang sa mga estudyante. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta ako sa entablado, binura ang maling sagot na iniwan ng guro at sumulat ng bagong sagot. Pagkatapos na may normal na ekspresyon, lumabas ako sa koridor upang tumayo bilang parusa. Tahimik ang silid-aralan sa loob ng 3 segundo, pagkatapos ay biglang sumabog sa ingay. Ano yan? Paano biglang naging napakagaling ni Limo? Hindi ba siya nakikinig sa klase? Baka si Zauxi. Nagtataka ako kung bakit dinala ng Diyosa ang maraming notebook sa kanya kamakailan. Kaya pala siya mismo ang nagturo sa kanya, Naiinggit ako. Samantala, si Old Song na nakatayo sa koridor ay tahimik na nagtaas ng hinlalaki. Old mo, talagang nagbigay ka ng karangalan sa amin mga mahihinang mag-aaral. Magpakumbaba. Kalmado akong umiti, pagkatapos ay hindi ko napigilan na ikot ang aking ulo sa kanan, tumitingin sa salamin. Nakikita ko ang silid-aralan ng unang klase. Sa sandaling iyon, si Zauxi ay nakaupo sa kanyang upuan, pinaikot ang kanyang maliliit na paa. Mukhang maganda ang muod ng babaeng ito. Kaya pala lahat ng lalaki sa paaralan ay gustong-gusto siya. Talagang, kahit tingnan lang ang kanyang likod ay sapat na para tumibok ang puso. Marahil sa ilalim ng aking matagal na titig, biglang tumigil ang katawan ni Zauxi. Tila may naramdaman siya at hindi sinasadyang lumingon. Nagtagpo ang aming mga paningin sa himpapawid. Pagkatapos ay agad na umiwas ng tingin. Si Zauxi, sa sandaling iyon, parang isang batang babae, namumula ang buong mukha. Tumigil ang masayang pag-ikot ng kanyang mga paa, at iniyuko na lang niya ang kanyang ulo, parang inilaan ang kanyang buong sarili sa aklat. Sa sandaling iyon, para akong nakakita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, puno ng mga tandang pananong ang aking isip. Itong babae, bakit siya namumula tuwing makikita ko? Inutang ko lang sa kanya ang payong at bota, hindi ang aking shorts. Kailangan bang mamula? Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Zauxi. Buwisit na Limo Ngunit lagi niyang iniisip na maligo kasama ako, at hindi sinasadyang nakita ko siyang hubot-hubad. Paano siya hindi mamumula? Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kampana ng pagtatapos ng klase, at ang dating tahimik na gusali ay naging masigla muli. Sabay na lumabas sina Zauxi at ang English class representative na si Zong Shuki mula sa silid-aralan. Si Zong Shuki ay maituturing na kanyang matalik na kaibigan. Isang malapit na kaibigan tulad ng bestie. Zauxi, hindi ko pa rin masagot ang huling problema sa matematika. Turuan mo ako mamaya, okay? Tumango si Zauxi nang wala sa isip, pagkatapos ay iniyuko ang kanyang ulo nang dumaan sa akin. Mula nang maging pusa niya sa lansangan, nababahala siya tuwing makikita siya. Sa pagkakakitang ito, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ko. Talagang kamukha ng babaeng ito ang aking little Xi. Sa tuwing magbubuka ako ng bibig, matatakot siya at magtatago kung saan-saan. Sa pag-isip nito, hindi ko sinasadyang tumawag, Zauxi. Nang marinig ito, biglang nanigas ang katawan ni Zauxi, pagkatapos ay bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Ano iyon? Salamat sa notebook. Walang anuman, sagot ni Zauxi sa tinig na parang lamok. Mabilis na hinila si Zong Shuki. Ngunit ang kanyang mabuting kaibigan na si Zong Shuki, nang makita ang kanyang gulat na ekspresyon, agad na naisip ang chismis na kumalat sa paaralan sa nakaraang 2 araw. Ito ay nagsasabing sina Zauxi at Limo mula sa ikalawang klase ay tila may espesyal na relasyon. Noong una, hindi siya naniniwala, ngunit ngayon lang.
Nakita niya talagang namula si Zhao-Xi at hinigpitan pa ang hawak sa kanyang kamay. Hindi ito normal na reaksyon. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabi, "Little Xi, ano ang nangyayari sa inyo ni Limo?" Hindi inaasahan, nang marinig ni Zhao-Xi ang pangalang Little Xi, bigla siyang nanginginig. Ang pakiramdam na ito ay parang kinamot sa puso ng isang pusa. Napakalambot at kumikirot. "Ano?" Naguguluhan si Zhong Shuqi. "Huwag mo akong tawaging susing pangalan." Agad na puno ng tanong ang isip ni Zhong Shuqi. Mahigpit na kinagat ni Zhao-Xi ang kanyang manipis na mga labi. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Hindi naman niya masabi na sa tuwing maririnig niya ang pangalang iyon, naaalala niya ang pakiramdam ng paghaplos sa kanya ni Limo. Nakapanlulumo talaga. Ngunit si Zhong Shuqi, na hindi makakuha ng sagot, ay tuluyang nagulo. "Ako ba ang pinakamatalik mong kaibigan? Hindi mo man lang ako hahayaang tawagin ang palayaw mo." Muli na tahimik si Zhao-Xi. Hindi talaga niya alam kung paano ito sasabihin. Nang makita siyang hindi nagsasalita, napukaw din ang interes ni Zhong Shuqi. "Kung hindi mo sasabihin, tatawagin na lang kita, susing, susing, susing." Agad naman namula ang mukha ni Zhao-Xi na parabang tutulo ang tubig. Hindi na siya makalakad ng maayos, kaya mabilis niyang inilapat ang kanang kamay sa dingding. "Pakiusap." Sa sandaling iyon, tila may napansin na kakaiba si Zhong Shuqi at agad siyang tumigil sa pagsasalita. Nataranta niyang inalalayan ito. "Ano ba talagang problema mo? Bakit ka naging kakaiba sa mga nakaraang araw?" "Wala lang. May kakaibang reaksyon lang ako sa pangalang iyon." Huminga ng malalim si Zhao-Xi. Inangat ang ulo at palihim na tumingin kay Limo. Sinundan din ni Zhong Shuqi ang kanyang tingin, at nang maabot si Limo ay biglang lumiit ang kanyang noo. Ang kakaibang reaksyon ni Zhao-Xi sa mga nakaraang araw ay tiyak na hindi basta-basta. May kutob siya na may kinalaman si Limo rito. Kailangan niyang imbestigahan ito ng maayos. Ayaw niyang ang kanyang matalik na kaibigan ay mayugnay sa isang bagsak sa pag-aaral. Nang makita ni Zhao-Xi na tahimik na ang kanyang matalik na kaibigan, napabuntong hininga siya ng palihim. Tila ang pangalang susing ay magiging para na lang kay Limo sa hinaharap. Kung isipin, napakapilyo naman ito. Ang huling dalawang klase ng tanghali ay EE. At sa pagkakataong ito, magkakasama ang klase 1 at klase 2 sa I, hindi nagtagal. Dahan-dahang pumasok ang mga estudyante ng klase 1 at klase 2 sa palaruan, agad na nakakuha ng maraming atensyon. "Tignan niyo! Ang campus beauty na nakasuot ng sportswear at nakapusod. Bakit may ganitong perpektong tao? Matalinong mag-aral, maganda pa. Ang minsang nakatikim ng karagatan ay hindi na masisiyahan sa tubig ng ilog. Sa tingin ko, walang ibang babae ang makakapagpa-vibrate ng puso ko pagkatapos nito." Pagkarinig sa mga bulong-bulungan sa paligid, napabuntong hininga si Zhao-Xi ng palihim. Pagkatapos ay dumiretso siya sa gitna ng palaruan nang hindi lumilingon. Sanay na siya sa mga ganitong eksena. Ngunit hindi siya nag-aalala sa mga nanonood ngayon. Ang iniisip niya ay si Limo. Hindi niya maintindihan. Bakit ngayong tao na siya, sa tuwing makikita si Limo ay may pakiramdam siyang pusa. Gustong haplusin. Gustong sumubsob sa kanyang dibdib, gustong dilaan. Kainis. Sisiw talaga siya sa paghiling na maging pusa sa kanyang birthday party. Dapat ay naging aso na lang siya. Sa ganitong paraan, sa tuwing makikita si Limo ay hahabulin niya ito at kakagatin. Habang nag-iisip, ang tingin ni Zhao-Xi ay gumagala-gala sa paligid. Nagsimula siyang hanapin si Limo sa buong palaruan. Sa oras na yon, ako ay may hawak na bola ng basket at nagsasanay ng slam dunk, pinagpapawisan ang aking maikling buhok. Nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Habang pinapanood ang aking maliksi na postura sa pag-akyat at ang biglang pag-angat ng aking damit upang magpunas ng pawis. Pati na rin ang bahagyang ebis sa aking ibabang tiyan, ang laging malamig na campus beauty ay hindi napigilang mamula muli ang kanyang pisngi. Hindi pwede, hindi pwede. Tiyak na hindi ako titingin. Kahit na ang katawan na may abs ay talagang nakamamatay, hindi siya isang bastos na babae. Sa pag-iisip na yon, mabilis na inalis ni Zhao-Xi ang kanyang tingin. Ngunit nang lumingon siya, natuklasan niyang nakatayo si Zhong Shuqi sa kanyang likuran at hindi alam kung gaano na ito katagal nanonood. Biglang nakonsensya si Zhao-Xi. "Kiki, nandito ka pala." Tinitigan siya ni Zhong Shuqi sa kanyang umiiwas na mga mata. Biglang lumitaw ang isang misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Yung nagbabasketball parang pogi. "Sa tingin mo may girlfriend na kaya siya?" Pagkarinig nito, kinakabahang nauutal si Zhao-Xi. "Wala yata. Tuwing uwian, hindi ba laging mag-isa lang siya? Buti naman. Sige, susubukan kong makipagkilala." Sabi ni Zhong Shuqi habang itinataas ang kanyang boat ng mineral water at humakbang patungo sa basketball court. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Zhao-Xi ng maganda. May gusto siyang sabihin. Ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. At sa sandaling iyon, ako ay katatapos lang mag-slam dunk na sa tingin ko ay sobrang pogi. Pagbaba ko, narinig ko ang boses ng isang babae sa likuran. "Pogi, gusto mo bang uminom ng tubig?" Lumingon ako kay Zhong Shuqi. "Naghahanap ka ng pogi?" Umalis lang siya para pumunta sa banyo. Habang pinag-iisipan pa ni Zhong Shuqi ang ibig kong sabihin, nakita niyang tumatakbo si Lao Song mula sa timog na bahagi ng palaruan, humihingal habang tumatakbo.
Nandito ang Pogi. Sabihin mo kay Pogi kung anong kailangan mo. Umiti ako. Nagpatuloy sa pagdrible at pag-akyat para mag-score. Nang makita ito, bahagyang kumunot ang noo ni Zhong Shuqi. Hindi niya inaasahan na mahirap palang lapitan ang lalaking ito. Ngunit hindi siya madadapa sa ganitong maliit na balakid. Limo, ako si Zhong Shuqi mula sa klase 1. Pwede ba tayong magkakilala? Nang marinig ang kanyang pangalan, bigla akong tumigil sa pag-akyat. Ikaw si Zhong Shuqi, ika-5 sa buong paaralan. May kumpiyansang umiti si Zhong Shuqi. Sa isip niya, talaga namang mas kaakit-akit ang isang babaeng may talento. Ngunit ang sumunod kong sinabi, ay muling pinatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Pahalagahan mo na yan. Sa susunod, pang-anim ka na. Tinapik-tapik din ni Lao Song ang aking balikat, mayabang nasabi. Sabi ng tropa ko. Sinabi niya na sa susunod na pagsusulit ay papasok siya sa top 5 ng buong taon, kaya malapit ka nang maging ika-6. Nang marinig ito ni Zhong Shuqi, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isip niya, 2 taong ito ay baliw na. Ang huling ranggo ng buong taon ay gustong pumasok sa top 5. Nakakatawa talaga. Paano nagustuhan ng isang taong mayabang na gaya ni Zhao Xi ang ganitong klase ng tao? Mukhang nag-isip lang siya ng sobra. Sa pag-isip na ito, tumawa si Zhong Shuqi at dumiretso na sa pag-alis. Sa sandaling iyon, pumito ang guro ng at pinapag-umpisa ang 2 klase na pumila. Pagkatapos ng pagpila, sinundan ito ng karaniwang warm-up na jogging. Ang karamihan ay tumatakbo habang sumisigaw ng gusto kong pumasok sa Tsinghua. Samantala, si Zhao Xi ay nasa likuran ng grupo, nakatitig sa aking likuran na tila nalalayo ang isip. Hanggang sa pagdating sa ikalawang round ng curve, hindi niya napansin ang isang bato at natapakan ito. Sinundan ito ng isang masakit na sigaw. Si Zhao Xi ay bumagsak sa lupa habang tumatakbo. Wow, nahulog ang school heartthrob. Ang sigaw ay biglang umalingaw-ngaw. Maraming mga lalaki sa playground ang nagmamadaling lumapit, ngunit bigla silang huminto sa kalagitnaan. Naalala nila ang isang bagay. Mukhang ayaw ni Zhao Xi ng physical contact. Tiyak na hindi niya papayagang hawakan siya ng kahit sinong lalaki. Kung gagawin nila, baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa oras na yon, humiwalay si Zhong Shuqi sa grupo at nagmamadaling lumapit. Zhao Xi, okay ka lang ba? Napilay ka ba? Ngumiti si Zhao Xi at sinubukang tumayo. Natapakan ko lang ang bato. Okay lang. Maaari mo ba akong samahan sa klinik? Sige, hahawakan kita. Subukan mong tumayo ng dahan-dahan. At sa ilalim ng maraming mga mata, hawak ni Zhong Shuqi si Zhao Xi at dahan-dahang gumagalaw sa playground. Dahil si Zhong Shuqi ay isa ring babae, hindi siya gaanong malakas. Habang hawak niya ang namamagang bukong-bukong ng school heartthrob, lalo siyang bumagal. Pinagmamasdan ko sila sa tabi at bahagyang kumunot ang noo ko. Mas mabagal pa ito kaysa sa paggapang ng pagong. Sa ganitong bilis, bago matapos ang klase, hindi sila makakarating sa klinik. Bagamat hindi kami magkaibigan ng school heartthrob, tumanggap ako ng pabor mula sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga notes sa klase. Nag-atubili ako saglit pagkatapos ay lumakad ako papalapit. Gaano katagal kayo maglalakad ng ganito? Sa oras na makarating kayo sa klinik, lumpo na ang paa mo. Hayaan mo na lang akong maghatid sa'yo. Pagkatapos kong sabihin ito, iniunat ko ang aking kamay kay Zhao Xi. Ang nasa tabi kong si Zhong Shuqi ay bahagyang kumunot ang noo, iniisip na imposibleng pumayag si Zhao Xi na hawakan siya. Tingnan mo ang itsura mo. Ngunit sa susunod na sandali, sa kanyang pagkagulat ng mga mata, dahan-dahang iniabot ni Zhao Xi ang kanyang kamay at inilapag ito sa aking balikat. Salamat, walang anuman. Ito ay para bayaran ang utang na loob ko sa iyong mga notes sa klase. Yumuko ako, hinayaan si Zhao Xi na sumandal ng maayos sa aking likod. Sa pagdama ng malambot na presyon, muling namula ang mukha ni Zhao Xi. Nakaramdam din siya ng pagtataka. Paano siya hindi naiinis na hinawakan siya ni Limo? Siguro dahil maraming beses na siyang hinawakan noong siya ay pusa. Tumayo ako. At dinala si Zhao Xi na may pilay na paapalayo sa playground. Hanggang sa mawala ang aming mga anino sa playground, saka lamang natauhan ang mga lalaki sa paligid. Pagkatapos ay sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga daing. Grabe, anong nangyari sa sinasabi niyong germophobia? Anong nangyari sa ayaw niyang hawakan ng mga lalaki? Ang Diyosa ay sumandal sa kanyang likod. Baka ang germophobia ay may palugit. Bakit? Bakit hindi ako yon? Ang mga lalaki sa playground ay halos galit na galit. Kahit si Zhong Shuqi ay nakatayo pa rin na walang kilos. Sa oras na yon, isa lang ang nasa isip niya, ang taong iyon ay hindi maaaring si Zhao Xi na kilala niya. Sa kabilang banda, daladala ko si Zhao Xi patungo sa klinik. Ang katawan ni Zhao Xi ay mainit at napakalambot. Ang kanyang balat ay makinis at malambot. Siya ay napakaamo, mas maamo pa kaysa sa maruming pusa ko. Hindi bababa sa wala siyang matalas na kuko. At hindi siya nangangalmot. Sa tingin ko ay medyo awkward ang kapaligiran, kaya sinubukan kong maghanap ng paksa. Natapos ko nang basahin ang iyong mga study notes. Ibabalik ko ito bago matapos ang klase. Sa tingin ko, sa pagsusulit na ito, hindi kita matatalo, ngunit tiyak na matatalo kita sa susunod na mga pagsusulit. Kapag naagaw ko na ang unang pwesto na hawak mo sa loob ng 3 taon. Huwag kang iyak.
Tahimik akong nagsalita at paminsan-minsan ay lumuluha ang kanyang mga mata. Hindi niya napigilan na kuskusin ang kanyang mukha sa aking balikat. Ito ay isang ganap na walang malay na kilos. Matapos gawin ito kahit siya ay nagulat. Ano nang kinukuskus mo? Makati, ang sakit ng paa hindi ng kamay. Kung Makati, kumamot ka na lang. Umungol si Zauxi, parang gusto siyang kagatin. Sumulyap ako pabalik. Sa totoo lang, hindi ka naman masama. Kung magsasalita ka lang ng marami, huwag kang magmukhang walang pakialam. Baka magkaibigan pa tayo. Bahagyang sumagot si Zauxi. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanyang nasaktang paa. Sa kakaibang paraan, naramdaman niyang napakakomportable nito, komportableng parang gusto niyang umungol. Bumuntong hininga ako. Hindi mo ba pwedeng sabihin ng buong pangungusap? CJ. Kaya ngayon, 2 salita na lang. Susuko na ako sa'yo. Sumimangot ako. Sa isip ko, ang Diyosa na ito ay para lang sa malayong pagtingin. Ngunit kung pakakasalan mo siya, hindi siya makakapagsalita ng 10 salita sa loob ng 3 araw. Talagang walang katapusang kalungkutan iyon. Sa pag-isip na ito, iniangat ko siya ng bahagya. Pagkatapos ay pumasok ako sa pintuan ng school clinic. Narito ba ang guro? May customer. Paano ka naman magsalita? Ang masaktan ay negosyo na. Lumabas ang isang babaeng doktor na mga 30 anyos, suot ang puting gown. Taon gulang, suot ang puting gown. Na-spray ng paa sa klase ng IE, pakitingin niya. Inihiga ko ang campus beauty queen sa kama, itinuro ang kanyang namamagang bukong-bukong. Pero 2 tingin lang ang ibinigay ng babaeng doktor. Tapos tumingin sa akin, tanggalin mo ang kanyang medyas at sapatos. Nang marinig ito, dilat na dilat ang mga mata ko. Hindi ba ikaw ang boyfriend niya? Ma'am, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ay isang mabuting estudyante na hindi nagmamadaling magkarelasyon. Napangiwi ang babaeng doktor. Sige na, dumaan din ako sa edad na to, hindi naman ako sobrang konserbatibo. Tanggalin mo na. Nangamba ako, kaya lumuhod sa harap ng campus beauty queen. Nang hahawakan ko na, nag-alinlangan ako at biglang tumingala. Zauxi, hindi naman mabaho ang paa mo, di ba? Sabi nila, ang mga magaganda ay may mga nakatabong depekto. Nagalit si Zauxi at sinipa ako. Paa mo kaya ang mabaho? Tapos humagikik ng bahagya. Bilisan mo akong tulungang tanggalin. Parang may utang ako sa iyo sa nakaraang buhay, bulong ko sa sarili. Hinawakan ko ang kanyang maliit na paa, tinanggal ang sapatos. Siya nga pala. Ang puting paa ni Zauxi ay parang jade. Malinis at maganda ang kanyang mga kuko, pwedeng maging modelo ng paa. Naamoy ko ito nang hindi sinasadya, may halong pabango pa. Wow! Wala naman akong ganitong nakatagong hilig, di ba? Para takpan ng kahihiyan, nag-aktong umubo ako. Tapos tumingin sa doktor, ma'am, natanggal na. Tingnan ko. Lumuhod ang babaeng doktor at hinawakan ito. Bakit ang lala ng pamamaga? Hindi ito dapat. Hindi ba ito luma na may bagong dagdag? Nag-alinlangan si Zauxi, tapos tumango. Nasprayin ko rin ito dati noong nagbabalet ako. Ayon pala, dahil sa ballet. Tumango ang babaeng doktor na nag-isip. Masahihin mo muna ito ng kamay. Pagkatapos, lalagyan ko ng gamot. Sayang at walang yelo rito, mas maganda sana ang epekto. Sinunod ni Zauxi at minasahe ang kanyang bukong-bukong. Ngunit nang tumingin siya sa akin, wala na ako sa lugar. Umalis na ba? Nang maisip ito, may lungkot sa kanyang mga mata. Ang kakaiba, ano ba talaga ang inaasahan ko? Hindi ba dapat siyang umalis? Hindi naman ako kanyang kung sino. Ngunit nang yumuko siya, bigla siyang natigilan. Saan napunta ang medyas ko? Samantala, sa tindahan ng eskwelahan. Nilagay ko ang bagong bili na ice candy sa 2 medyas ni Zauxi. Nang makita ito, nangilabot ang tindera. Ito ba ay medyas ng babae? Bakit ka ganyan, batang high school? Mas mabango ba ang ice candy na yan? Pero nang marinig ko ito, nanlaki ang mata ko. Pwedeng ganyan ang isipin. May karanasan talaga ang tindera. Sa kabilang kwarto ng klinik, pumasok ang babaeng doktor na may dalang gamot. Nang tingnan ang paligid, nagkunot ang noo. Nasaan ang boyfriend mo? Umalis ba? Ang ganda-ganda mo. Bakit ang hindi mo mapagkakatiwala ang tao ang napili? Nang marinig ito, muling nagdilim ang mga mata ni Zauxi. Ngunit may naisip siya, bigla siyang tumingala. Ma'am, nakita mo ba ang medyas ko? Medyas? Natigilan ang babaeng doktor. Biglang tumingin sa puting pader sa silangan. May nakasabit na poster doon, may nakalarawang first aid para sa mga estudyante. Sa ikatlong bahagi, may simpleng paraan para sa na-spray na bukong-bukong, ilagay ang ice candy sa medyas. Tapos imasahe ang bukong-bukong sa loob ng 40 minuto hanggang 1 oras. Pero bihira itong tingnan, pang-display lang. Hindi ko inaasahan na sa ganitong magulong panahon, may isang lalaki na ganito kaingat at mapagmahal. Naramdaman ng babaeng doktor na 30 anyos at walang asawa. Bigla akong nagnanais na magkarelasyon. Ma'am, nang makita siyang tahimik, tinawag muli ni Zauxi. Umiti ang babaeng doktor. Huwag kang mag-alala. Babalik ang medyas mo. At binabawi ko ang sinabi ko kanina. Naguguluhan si Zauxi. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Ang ibig kong sabihin, mapagkakatiwalaan ang boyfriend mo. Lalo itong naguluhan. Alam niyang si Limo ang tinutukoy ng babaeng doktor, pero ano ang ibig sabihin ng mapagkakatiwalaan?
Ang pag-alis ng ganito ay itinuturing na mapagkakatiwalaan. Habang nag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng klinik. Pumasok ako, may dalang ice candy at ang kanyang medyas. Ang init. Ma'am, pahingi ng ice candy. Ngumiti ako at binigyan ang babaeng doktor. Tapos binigyan si Zauxi at lumuhod para ngumiti sa kanya. Kumusta, prinsesa? Masakit pa ba? Hindi nagsalita si Zauxi, tinitigan ang kanyang mga medyas na puno ng kung ano. Ano ang laman niyan? Bakit basa pa? Hindi na ako nagpaliwanag. Nilagay niya ang yanig na ice pack na gawa sa medyas sa kanyang bukong-bukong. Ang malamig na pakiramdam ay agad na nagpabawas ng napakainit na sakit. Sa sandaling iyon, si Zauxi ay nanlaki ang mata. Sinadya kong mang-asar. Paano, akala mo umalis na ako? Kung umalis ako, paano ka babalik sa klase? Nang marinig ang pang-aasar ko, si Zauxi ay hindi nagalit, bagkus ang kanyang mga labi ay hindi mapigilang ngumiti ng bahagya. Hindi lang siya gumawa ng ice pack para sa sarili, kundi kailangan pa niya akong buhatin pabalik sa klase. Ah, maganda. Talagang sulit na kilalanin siya bilang amo. Makalipas ang kalahating oras, tumingin ako sa doktor sa tabi. Guro, malapit na ba ang oras? Nang marinig ito, ang mga mata ni Zauxi ay muling nagpakita ng kaunting dalamhati. Gusto ko pang mas matagal na hagurin. Tumingin ang babaeng doktor sa orasan sa dingding. Pagkatapos ay tumango. Huwag mabasa sa loob ng ilang araw, dapat mabilis itong gumaling. Nang marinig ko ito, natigilan ako. Hindi pa pala pwedeng mabasa. Kailangan mong tiisin ang panahong ito. Eh di hindi ako makapaghuhugas ng paa, hindi ba mabaho yon? Nang marinig ang sinabi ko, galit na sinipa ni Zauxi ang aking puwit. Sinipa niya ako. Sa susunod ay hindi na kita tutulungan. Hindi maganda ang sagot ko, pagkatapos ay binuhat ko siya palabas ng klinika. Tiningnan ng babaeng doktor ang aming mga papalayo na anino, bahagyang naantig sa kanyang puso. Ang ganda ng kabataan. Laging nagpapakilig ang puso. Sa malawak na kampus, humihip ang simoy ng hangin. Naglilikot ng mga berdeng dahon na kumakaluskos. Sa oras na yon, tahimik na nakahiga si Zauxi sa aking likod, walang sinasabi. Nang tumatawid kami sa mahabang tulay sa tabi ng lawa sa loob ng paaralan, si Zhongshuki ay nagmula sa kabilang dulo ng tulay. Zauxi, mas mabuti ka na ba? Mas mabuti na. Mabuti naman. Oras na ng kain, sumama ka sa akin. Pagkasabi niya, nag-ingat siya sa akin. Hindi ka naman makakain kasama si Zauxi, di ba? Hindi na kailangan, may iba pa akong gagawin. Inihatid ko si Zauxi kay Zhongshuki, pagkatapos ay umalis ng mayabang. Nabayaran ko na ang utang na loob na ito. Malamang nawala ng pagkakataon na magkita sila pagkatapos nito. Ngunit noong hapon pagkatapos ng klase, naharang ako muli ni Zhongshuki. Ngayon, seryoso ang mukha ni Zhongshuki. Isang sulyap lang ay alam kong may itatanong siya. Gaya ng inaasahan. Walang mabuti ang maiugnay kay Zauxi. Bumuntong hininga ako pagkatapos ay tumingin kay Zhongshuki. May kailangan ka ba? May sasabihin ako sa'yo. Pumunta tayo sa ibang lugar. Sige, sa parke sa gitna ng bayan tayo. Sa parke sa gitna ng bayan ngayon. Maraming tao sa paligid, karamihan ay mga magulang na kasama ang kanilang mga anak o mga kabataang propesyonal na nagpapahinga pagkatapos ng trabaho. Si Zhongshuki ay nakaupo sa bench na may seryosong mukha. Limo, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan niyo ni Zauxi? Hindi ba nasabi ko na noong nakaraang pagkakataon? Pinahiram ko siya ng payong at bota noong umuulan. Impossible. Tiyak na may iba pa, kung hindi siya magiging ganito ka-close sa'yo. Nang marinig ito, bigla akong nagulat. Close kami. Saan mo nakita yon? Ngunit muli siyang nagseryoso ni Zhongshuki. Hindi mo alam kung gaano kasuklam si Zauxi na may lalaking humawak sa kanya, lalo na't may magbubuhat sa kanya. Ito ay ganap na imposible. Hindi ko alam yon. Umiling ako. Pagkatapos ay inilagay ang mga piraso ng inihaw na sausage na binili ko sa daan sa gilid ng flower bed. Nang makita ito, nagtataka si Zhongshuki. Ano ang ginagawa mo? Maraming ligaw na pusa at aso sa parke sa gitna ng bayan. Binibigyan ko sila ng masarap na pagkain. Nang marinig ang sinabi ko, nagulat si Zhongshuki. Madalas ka bang pumunta rito para pakainin sila? Hindi palagi, kapag naaalala ko ay pumunta ako. Pero kilala ako ng lahat ng ligaw na pusa at aso rito. Habang nagsasalita, may biglang narinig na kaluskos mula sa mga halaman. Pagkatapos, isang itim na aso ang naglabas ng ulo mula sa mga bush. Ito si Xiaohei, noong unang beses ko siyang makita ay mas maliit siya. Inilahad ko ang aking kamay at marahang hinagod ang ulo ni Xiaohei. Si Zhongshuki ay bahagyang natigilan, hindi napigilan ang pagngiti. Sa isang sandali, naisip niya na ang lalaking ito ay talagang gwapo at masayahin. Ano ito? Baka guni-guni. Nang makita na siya ay hindi nagsasalita ng matagal, lumingon ako ng may pagtataka. May iba ka pa bang sasabihin? Nang marinig ito ni Zhongshuki, siya ay natauhan. Alam mo ba? Si Zauxi ay dapat na mag-aral sa ibang bansa sa kolehiyo, ngunit ayaw niyang mag-isa sa ibang lupain, kaya't pinilit niyang kumbinsihin ang kanyang mga magulang. Para manatili siya sa China, nag-isip ako at tumango. Tulad ni Zauxi na ipinanganak sa mayamang pamilya. Malamang na mahigpit ang disiplina sa bahay. Gayunpaman, pinili niya ang isang hindi malinaw na hinaharap,
na nangangailangan ng malaking pagsisikap. Kaya ayaw kong may makaapekto sa kanyang pagsusulit sa kolehiyo. Sige, naintindihan ko. Simula ngayon, hindi na ako kakausap sa kanya. Nang marinig ito, muling natigilan si Zhong Shuqi. Sumasang-ayon pala ang taong ito sa akin. At saka, bakit ang init ng kanyang ngiti? At puno ng kabaitan. Hindi mo ba naisip na sobra akong makialam? Umiti ako at umiling. Para sa kabutihan ng kaibigan mo iyan, wala naman masamang intensyon, kaya tanggap ko lahat. Dahil nalutas na ang problema, wala nang dahilan para manatili pa. Pagkatapos itapon ang basura sa basurahan. Lumingon siya at umalis sa parke. Napilitang tumayo si Zhong Shuqi. Buti naman at marunong kang makisama. Akala ko pa naman kailangan pang magsalita ng marami, bulong niya sa sarili, saka hindi napigilang itaas ang kamay. Hinimas niya ang itim na aso kanina. Sa kabilang banda pag-uwi ko. Nakita ko si Xiaoxi na nakahiga sa doormat na may sama ng loob, parang sinasabi ng mukha, saan ka ba nang galing? Gutom na ako. Lumuhod ako at marahang hinimas ang ulo niya. Pasensya na. May kaunting bagay kaya nahuli, tara, luto na tayo ng pagkain. Pagkasabi ay tumayo ako at binuksan ang pinto. Pero hindi ko inaasahan, tumunog si Xiaoxi ng yaw-yaw. Pumapasok sa bahay na pahilang-hilang. Hindi ko napigilang tumawa. Bakit pilay ang hulihan mong binti? Nakipag-away ka ba sa asong kalye? Galit na ikinaway ni Xiaoxi ang kanyang harapang paa. Ang kanyang itsura ay parang galit na galit. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang laging lumalabas at magwala, hindi ka nakikinig. Lumuhod ako at binuhat siya. Pinagmasdan kong mabuti ang hulihan niyang binti. Hindi naman masyadong malala, namamagalang ng kaunti. Ngiyaw-ngiyaw, si Xiaoxi ay pilit na lumalaban sa mga kamay ko. Ang dalawang hulihan niyang binti ay patuloy na sumisipa. Tapos na, nakita na lahat, patay kang limo. Huhuhu, wala na ang kalinisan, hindi na makapag-asawa. Pagkatapos ng hapunan, muli kong itinaas si Xiaoxi at tiningnan ng matagal. Sana ay maliguan siya ngayong araw, pero ang kanyang binti ay biglang naging pilay, kaya wag na lang ang pagligo. Hindi ka ba pwedeng maging mabait at huwag tumakbo kung saan-saan? Sabi ko nang may pagmamahal habang hinihimas ang kanyang ulo. Pero si Xiaoxi ay hindi masaya, kanina pa siya itinaas at nakita na lahat, wala na ang kalinisan. Ang pagligo ay wala na ring pakialam, buti na lang bilang pusa ang katawan, kung ito ay sarili kong katawan. Hindi ko maisip ang eksenang iyon. Nakita ko siyang lumalaban muli, kaya hindi ko na siya inasar. Ibinaba ko siya at umupo sa lamesa para mag-review. Bukas na ang pagsusulit ng Chengnan. Ito rin ay isang pagkakataon para baguhin ang aking pagkatao bilang isang tambay. Kahit na ang lahat ng kaalaman ay nakaukit ng buo at tama sa aking isip. Pero walang masama kung mag-review ng isang beses. Sa pagkakataong ito, kahit hindi ko gustong malampasan si Xiaoxi, makapasok naman sa top 5 ng taon ay okay na siguro. Sana ang batang babae na si Zhong Shuqi ay hindi umiyak. Habang nagre-review ako ng buong atensyon, si Xiaoxi ay naglalakad-lakad sa kwarto. Ngayong araw narinig ko kay Shuqi, ang kwarto ng lalaki ay may lihim na hindi masabi. 3 araw na siyang nakatira dito. Hindi pa siya nakapag-explore ng mabuti dito. Naisip niya ito, kaya lumakad siya gamit ang kanyang puting maliliit na paa. Tumalon-talon siya mula sa headboard ng kama papunta sa aparador, hinihila ang mga damit sa loob. Pero wala siyang nakitang manika na sinabi ni Shuqi na kasing laki ng tao. Pagkatapos ay lumingon siya sa bookshelf. Kaya itinaas niya ang kanyang paa at biglang tumalon, pero ang bigat ng kanyang pagtalon ay direktang. Nagdala ng hanger na bumagsak. Ang biglaang ingay na ito ay nagulat sa akin. Masamang pusa. Ano na naman ang ginagawa mong kalokohan? Tiningnan ko ang mga damit na nakatumbas sa likod, pumikit ang aking mga mata. Si Xiaoxi ay hindi nagpatalo, binuka ang bibig at nagsalita ng masamang salita ng pusa. Hoy! Hindi ka ba sumusuko? Matutulog ka na lang sa kalsada ngayong gabi. Nagkunwari akong galit at hahabulin siya. Ngiyaw-ngiyaw, si Xiaoxi ay nagulat, hindi napigilang umatras ng isang hakbang. Sa labas ay may mga asong kalye na naghahari-harian. Noong unang gabi na siya ay naging pusa, nakaligtas siya dahil marunong siyang umakyat sa puno. Ang masamang limo na ito, akala ko siya ay mabuting tao, kanina lang sa klinik ay. Nagkaroon ng kaunting pagkahilig sa kanya, pero ganito ang gagawin niya sa akin. Ngiyaw! Inabot ko siya at binuhat. Kahit na ang sinabi ko kanina ay pananakot lang, kailangan pa ring magkaroon ng parusa. Kung hindi siya magkakaroon ng disiplina sa hinaharap. Pagkatapos ay dinala ko siya sa banyo bilang parusa. Ikukulong ka sa maliit na madilim na kwarto. Si Xiaoxi ay galit na tiningnan ako, ang lahat ng magandang damdamin dati ay nawala. Tanging gusto na lang siyang kagatin. Tanggapin mo na ang parusa, lalabas ka pagkatapos kong mag-review. Ngiyaw, sa oras na ito si Xiaoxi ay labis na nalungkot, walang silbi ang pag-iyak. Sino ba ang nag-udyok sa'yo na manggulo? Ngumiti ako ng may pagmamalaki, saka maingat na isinara ang pinto ng banyo para sa kanya. Ngayon ay alas 9 na ng gabi. Nireview ko ang lahat ng nilalaman ng 3 taon, saka isinara ang libro. Balak ko nang palabasin si Xiaoxi, pero biglang tumunog ang cellphone sa lamesa. Si Laosong pala sa pamamagitan ng ngili. Nagpadala sa akin ng isang serye ng numero. Laoli, sumali ka na sa grupo.
Anong grupo? Ang pangkalahatang grupo ng eskwelahan. Dahil sa'yo, nagkagulo ang lahat. Tingnan mo agad. Bahagyang kumunot ang noo ko dahil ako. Ano bang ginawa ko? Hindi ba't ikaw ang nagdala sa school bell sa klinik at nanatili doon ng 1 oras? Sabi ng lahat, dapat kang balatan ng balat ng balat, grabe naman. Pinindot ko ang numerong iyon at matagumpay na nakapasok sa pangunahing grupo ng Chengnan High School. Kakapasok ko pa lang sa group chat. May nakita akong ilang litrato mula sa itaas, malamang kinunan mula sa itaas na palapag. Ang laman ng litrato ay ako mismo, si Zhaoxi ang dala pumunta sa klinik. Sa ilalim ng litrato, hindi mabilang na mga lalaki ang nagsusulat ng mga panlalait sa akin, lalo na ang mga huling linya na galing sa mga elite na estudyante ng rocket class. Ang kanilang mga marka ay napakahusay, karamihan ay mga potensyal na scholar ng mga sikat na paaralan, kaya't labis akong hinamak bilang isang mangmang na estudyante. May mga nagpapakita pa ng paghamak. Ngumiti ako ng malamig at nag-post ng mensahe sa grupo, ang paglait sa iba sa likuran ay isang magaling na kakayahan. Tunay na mga elite ng lipunan, di ba? Lahat ba kayo ay may tiwala sa sarili? Biglang tumigil ang mga tugon sa grupo. Naging napaka-awkward ng kapaligiran. Nahuli ang pag-iingay ng masama sa likuran ng iba. May traitor ba sa grupong ito? Pero kahit mahuli ni Limo, ano naman? Mababago ba nito ang katotohanang siya ay isang mangmang? Limo, huwag mong isipin na dahil nandito kami ay hindi kami magsasalita. Ano sa tingin mo ang karapatan mong magustuhan si Zhaoxi? Tama, ang sabihing palaka na nagnanasa sa karne ng cisne ay mura na para sa'yo. Hindi ka man lang umabot sa antas ng palaka. Hindi ako nagalit sa mga mensaheng ito, bagkus ay ngumiti ako ng may misteryoso. Paano kung magsugal tayo? Anong klaseng sugal ang gusto mo? Ngayon, lahat ng naririto, isa-isa. Kung makapasa ako sa inyo sa susunod na pagsusulit, dapat kayong humingi ng tawad sa buong paaralan at tawagin akong lolo, mali ako. Siyempre, kung matalo ako, aalis ako sa paaralan agad. Nang makita ang 2 linya ng sugal sa grupo, biglang tumawa ng malakas ang mga lalaki ng rocket class. Limo, ano ang karapatan mong ihambing ang iyong mga marka sa amin ng rocket class? Magtanong ka sa grupo, sino ang maniniwala na ikaw, isang mangmang, ay makakapasa sa rocket class? Tama, basta may isang tao na maniniwala, sasabak ako sa sugal na ito. Pero kung matalo ka, ang taong garantiya para sa iyo ay dapat ding umalis sa paaralan kasama mo. Nang makita ito, napakunot ang aking noo. May maniniwala ba sa akin? Kahit may isang tao na maniniwala. Makanganib ba nilang sugalan ang pag-alis sa paaralan? Hindi ba ito pagpapahirap sa tao? Sa sandaling iyon, isang pulang mukhang pusa na may salamin na avatar ang lumitaw sa grupo. Ako na lang. Ako ang magiging garantiya para kay Limo. Kaya niya yan. Naniniwala ako sa kanya. Ang palayaw niya ay pusa sa bota. Mukhang medyo mataas ang antas ng grupo. Medyo nagulat ako at pinindot ang kanyang avatar. Nalaman kong babae siya. Wala akong malalapit na kaibigan na babae sa paaralan, lalo na't sa ganitong sitwasyon ay tutulong sa akin. Gayunpaman, ang kanyang paglitaw ay lubusang nagbago ng kapaligiran sa grupo. Hindi lang ang mga sumasabay sa biruan, pati na rin ang mga elite na estudyante ng rocket class ay tumigil sa pagsasalita. Paano, pwede ba? Siyempre pwede. Ang 5 sa taon ay may karapatang maging garantiya, pero kailangan ba talaga? Zongshuki, ang sugal namin ay pag-alis sa paaralan. Paano mo siya magagarantiyahan? Lalong hindi komportable ang pakiramdam ng mga elite na estudyante. Si Zhaoxi ay isang diyosa, at si Zongshuki ay sikat din. Ang 2 matalik na magkaibigan na ito ay tinatawag na mga dalubhasang babae ng Chengnan. Ang isa ay malapit kay Limo, ang isa naman ay handang umalis sa paaralan para kay Limo. Ano ito? Saang galing ang napakagandang relasyon nila? Nang makita ito, alam ko na rin ang kanyang pagkatao. Nag-alok si Zongshuki na maging garantiya para sa akin. Hindi ba kanina ay tinatawanan niya ako na ang pagkuha ng 5 sa buong paaralan ay isang panaginip? Sa pag-isip nito, isinara ko ang group chat at nagpadala ng friend request kay Zongshuki. Hindi inaasahan, agad niya itong tinanggap at nagpadala ng mensahe, may kailangan ka ba? Nag-alinlangan ako. Bakit mo ako tinulungan? Sa tingin ko ito ay masaya. Gusto ko ring makita kung anong antas mo talaga. Kahit na umalis sa paaralan. Ano naman sa pag-alis? Ang tatay ko ay punong guro ng experimental no isa high school. Kahit umalis ako sa Chengnan, makakapag-college entrance exam pa rin ako. Bigla akong naliwanagan. Ganun pala. Pero may kondisyon ang pagtulong ko sa'yo. Manalo ka man o matalo. Gusto kong linawin mo ng harapan ang relasyon mo kay Zhaoxi. Ayokong maapektuhan siya. CJ. Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumingin ulit ako sa group chat ng klase. Dahil may garantiya ang aming English class representative. Susugal ako. Sasabak din ako. Isama mo ako. Tumingin ako sa listahan ng mga pangalan sa grupo at hindi ko napigilang ngumiti ng bahagya. Grabe. Wala ni isang nasa top 10 ng taon pero nagmamayabang pa rin. Sa tulong ng sobrang memorya at notes ng school bell, ang laki ng tsansa ng panalo. Kung hindi man ako makapasok sa top 10 ng taon sa ganitong sitwasyon, karapat-dapat lang akong umalis.
Sa sandaling iyon, napansin ko ang oras ng telepono sa kanang itaas. 11:00 na. Hindi ko namalayan na 3 oras na pala akong nakikipag-usap sa grupo. Sa pag-iisip nito, biglang lumitaw sa aking paningin ang isang pares ng galit na maningning na mga mata ng bituin. Tapos na, tapos na. Mawawala ang pusa sa sarili. Mabilis akong lumabas ng kwarto at nagmamadaling binuksan ang pinto ng banyo. Noon ay nakatitig si Zauxi sa akin ng may tampo at galit. 3 oras, eksaktong 3 oras na nakakulong, sumpain na Limo. Limo, ganyan mo ba ako tratuhing beauty queen ng paaralan? Buti na lang hindi ako masyadong malikot. Mula bata pa ako ay tahimik na, kung hindi, mababaliw ako sa 3 oras na ito. Hayop na nagkukunwaring tao. Basta inaapi mo ako. Si Zauxi, galit ka ba? Si Zauxi ay patuloy na nakatingin sa akin na may galit. Hindi ko sinasadya, may biglang nangyari kasi. Habang nagsasalita, mabilis kong kinuha ang cellphone at binuksan. Tumingin si Zauxi. Nakita ang mensahe sa cellphone at nagulat. Sa paaralan pala ay may ganitong pangyayari. Dahil ba sa akin ito? Sige, dahil hindi sinadyang kalimutan ako, okay na. Mio, tumalon si Zauxi mula sa upuan ng inidoro, mapagmataas na lumabas ng banyo. Kinabukasan ng umaga, nang pumasok ako sa paaralan, maraming tingin ang nakatutok sa akin. Ang balita tungkol sa taya sa pangkalahatang grupo kahapon ay kumalat na. Halos lahat ay alam ang nangyari kagabi. Ang tambay na laging huling sa exam. Ipinagmamalaki niyang mananalo sa rocket class. Ang tayang ito ay talagang pagpapahiya sa sarili, di ba? Pero marami rin ang gustong malaman. Anong laro ba ito ni Limo? Balak ba niyang mandaya ng todo, o talagang gusto niyang umalis sa paaralan? Pero kahit ano, walang naniniwala sa paaralan na mananalo ako, kahit nakahapon ay nalutas ko ang pinakamahirap na problema sa class 2. Pero ang mga tao sa class 2 ay wala pa ring tiwala sa aking performance sa monthly exam lawly. Pupunta na ako sa exam room. Sige, magsikap ka. Huwag kang mag-alala. Kung hindi, aalis na lang sa paaralan. Nanginginig si Laosong. Wala ka bang kahit kaunting tiwala? Gusto mo lang bang umalis ng marangya? Tinapik ko ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Kahit kanino pa ako matalo, hindi ako matatalo sa mga taga-elite class. Pero kailangan ko pa ring ipaalala sa'yo. Huwag kang mandaya. Alam na ng paaralan ang tungkol sa taya. Sa tingin ko, magtatalaga sila ng espesyal na guro na babantay sa'yo ng mahigpit. Naiintindihan ko. Pinisil ko ang aking exam permit at umakyat sa 3 palapag. Pagpasok sa exam room, puro hindi pamilyar na mukha. Pero para sa akin, sila ay estranghero. Pero para sa kanila, hindi ako estranghero. Dahil sa taya, mahirap para sa akin na hindi mapansin ng marami. Ito pala si Limo, ang tapang. Baka may high-tech cheating device siya. Sa tingin ko, hindi siya marunong mandaya, gusto lang niyang umalis sa paaralan. Dumaan ako sa tabi nila. Nakikinig sa kanilang bulungan, napailing ako. Ang exam room ng Chengnan High School ay nakaayos-ayon sa grado, di ba? Ibig sabihin, ang mga mahuhuling estudyante ay magkasamang nag-exam at ang mga elite ay magkasama. Ang silid na ito na ating kinaroroonan. 9 sa 10 ay mga tanga. Ang mangopya sa kanila, sira ba ang ulo para gawin yon? Sa sandaling iyon, isang anino sa pintuan ang biglang nakakuha ng atensyon. Ito si Zong Shuki mula sa class 1. Bakit siya narito? Siya ay elite student, hindi ba wala siya sa exam room na ito? Narinig ko na tinulungan niya si Limo kagabi. Ay, isa na namang diyosa ng pag-aaral. Habang nagsasalita, si Zong Shuki ay may dalang isang baso ng milk tea at lumapit sa akin. Natural niyang inilapag ang milk tea sa aking mesa. Ito para sa'yo. Nagulat ako. Para sa akin ito. Bakit? Nakakrus ang braso ni Zong Shuki. Pakiusap, mag-exam ka ng mabuti mamaya. Kahit sinasabi nila na hindi ako kailangan umalis, hindi ko kayang mahiya. Alam kong wala kayong tiwala sa akin. Pero bibigyan ko sila ng sorpresa. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa. Itinaas ko ang aking kamay. Bahagyang tinapik ang aking ulo. Tahimik sandali si Zong Shuki. Huwag kang mag-una sa huli, masaya na ako. Paalam. Habang pinapanood siyang lumabas ng silid, kinuha ko ang milk tea sa mesa at inalog-alog. Si Zong Shuki ay tila nagbago ang ugali sa akin. Bakit kaya? Hindi ko talaga maintindihan. Habang naguguluhan ako, may isa pang anino na pumasok sa pinto. At ang kanyang pagdating. Napahina ang mga estudyante. Ang beauty queen ng paaralan, bakit siya narito? Nakita si Zauxi na nasa pintuan ng silid, sumilip sa loob, pagkatapos ay marahan siyang pumasok. May dala rin siyang isang baso ng milk tea. Bakit ka narito? Tumingin ako kay Zauxi na may pagtataka. Ngunit si Zauxi ay nag-angat ng ulo at nagbuntong hininga ng may pagkababae. Inihagis ang milk tea sa aking mesa at umalis. Ang buong proseso ay wala pang 10 segundo. Mula pagdating hanggang pag-alis, maraming hindi nakareaksyon. Sumpain na Limo. Ikulong ako sa banyo ng 3 oras. Kung hindi dahil sa taya na may kinalaman sa akin, hindi kita pipuntahan para hikayatin. Ngunit ako naman ay puno ng tanong. Anong galit ito ng beauty queen? Kailan ko siya nagalit? At itong milk tea, wala bang lason? Gulong-gulo ako, kinuha ko ang 2 baso ng milk tea at inalog-alog.
Ang dalawang milk tea ay parehong binili sa labas ng paaralan. Ang pearls ay pearls. Ang milk tea ay milk tea, mukhang walang problema. Sa sandaling iyon, natagpuan ko ang papel na iniwan ng beauty queen sa tasa ng gatas na iyon, na may nakasulat na pinakamatinding salita sa elegante at mahinhing sulat, kung hindi ka pumasa, mamamatay ka. Ano ba ito? Binabanta ako ng beauty queen tungkol sa pagsusulit. Kahapon dinala ko pa siya sa klinik para ipatingin ang paa niya, hindi ba? Ang walang utang na loob na binibini na ito, hindi ko nga alam kung naghugas na ba siya ng paa o hindi. Pero minasahe ko ang paa niya ng kalahating oras, at nangahas pa siyang takutin ako. Pero sa totoo lang, ang lasa ng ice cream sa loob ng medyas ay talagang masarap. Inilapag ko ang 2 tasa ng milk tea sa harap ko, nag-atubili ng ilang sandali. Sa wakas, binuksan ko ang tasa ni Zauxi. Ding-ding-ding, sa mismong oras na yon, umalingaw ang kampana ng klase. Pumasok ang guro sa silid-aralan na may dalang mga papel. Mga estudyante, isantabi muna ang lahat ng bagay na hindi naugnay sa pagsusulit. Binabalaan ko kayo, huwag mandaya. Mahuhuli kayo, 0 points. Naiintindihan ba? Nang marinig ang babalang ito, dahan-dahan akong nag-angat ng ulo, at nang tumingin ako sa entablado, kumunot ang noo ko. Ang magbabantay sa pagsusulit ay ang aming guro sa math. Iyong menopos na matandang babae na pinagalitan ko sa klase kahapon. Ayos! Mukhang tama si Laosong, alam na ng eskwelahan ang tungkol sa taya, at sadyang siya ang pinadala para bantayan ako. Seryoso ba ito? Ako, isang bagsak na estudyante, makakapagbago ba ng mundo? Huwag mong isipin na mandaya. Sa 2 oras na ito, tititigan kita. Kahit kaunting galaw mo, hindi ko palalampasin. Ang guro sa math ay lumapit sa akin, habang namimigay ng mga papel, at suminghot ng malamig. Salamat sa pag-aalala, guro. Hindi ako mandadaya. Nang makuha ko ang papel, pinag-aralan ko ito ng mabuti, at biglang umapaw ang maraming kaalaman sa isip ko. Ang pagsusulit na ito ay math, at ang pinag-aralan ko kagabi ay math kaya. Ang mga lumang uri ng tanong na ito ay walang hirap para sa akin. Kaya, puno ng kaalaman, mabilis akong sumulat. Sumulat ako ng parang hangin. Ang mga estudyanteng nagtatapon pa ng dice at umiikot ng lapis ay nagulat. Nagkataon lang ba ito? Sa isang sulyap, alam na ba niya ang sagot sa multiple choice? Ang guro sa math na nakaupo sa malapit ay hindi mapigilang kumunot ang noo. Nagkataon lang ba sili mo? Tiyak nagkataon lang. Noong araw na yon, itinuro niya ang pagkakamali ko, swerte lang yon. Kung sa kaunting pagsisikap ay mababago ang grado sa pag-aaral, ano pa ang silbi ng mga guro? Di nagtagal, tumunog ang kampana ng pagtatapos. Maging ang mga nakatapos o hindi, lahat ay nagpasa ng maayos. Samantalang ako ay natapos na sumagot at nakatulog pa ng kaunti. Nagawa ko na ang lahat ng dapat gawin. Medyo kontento ako sa aking pagganap. Pagkapasa, may 20 minutong pahinga, kaya lumabas ako ng silid-aralan. Pumunta ako sa hardin sa harap ng gusali. Ang lugar na ito ay pampubliko, maraming estudyanteng nagpapahinga. Umupo ako sa isang tahimik na sulok at tumingin sa paligid. Bigla kong nakita ang tahimik na beauty queen. Nakasuot siya ng puting short-sleeved shirt at gray na palda. Nakaupo siya sa tabing lawa, nanonood ng isda. Ako ay napigilan ng bahagya. Ngunit impossible ito. Isang perpektong babae at isa ring matalinong estudyante. Anong klaseng kasintahan ang hindi niya mahahanap? Kung ikakasal ko siya, mukhang masarap lang siyang tingnan. Sa oras na yon, napansin din ako ni Zauxi na nakatingin sa kanya. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Pumunta sa amo? Hindi. Kahapon ikinulong mo ako ng matagal. Siguradong hindi ako pupunta. Nagtataka ako nang makita ang bigla ang galit ni Zauxi. May ginawa ba akong nakakainis? Bakit laging galit sa akin ang babaeng ito? Dapat ba akong lumapit at magtanong? O huwag na lang. Ngayon puno na ng chismis ang eskwelahan. Mas mabuting manatiling estranghero kay Zauxi. Hindi ko dapat sirain ang aking payak na buhay. Ngunit nang makita niyang hindi ako kumikilos, lalong nainis si Zauxi. Kung hindi ako lalapit sa iyo, hindi ka ba lalapit sa akin? Kahit na wala tayong relasyon. Binigyan pa kita ng milk tea, hindi naman masyadong labis ang magpasalamat. Tumingin ka lang. Kahapon binuhat mo ako, hindi ka pa ba nagsasawa? Galit na galit si Zauxi. Habang walang nakatingin, pumulot siya ng bato at inihagis ito. Aray, mabilis akong naghiwalay ng mga paa. At nakita ko ang batong iyon na dumaan sa pagitan ng aking mga hita. Ang beauty queen, tiyak ang tira. Sadyang ginawa ba niya yon? Ang pagpuntirya sa nakakahiyang bahagi na ito, akma ba ito sa kanyang pagkatao bilang malamig na diyosa? Sumimangot si Zauxi sa akin at suminghot ng malumanay bago tumalikod. Nang makita ito, nagalit ako at palihim na pinulot ang batong iyon at inihagis din pero hindi si Zauxi ang tinutukan ko, kundi ang lawa sa tabi niya. Biglang may tunog na splash, ang bato ay nahulog sa tubig, nagwisik ng mga patak. Si Zauxi na nakaupo sa gilid ng lawa ay direktang nabasahan ang mukha. Pagkatapos matigas ang tingin niya sa akin. Kamatayan limo, mabahong limo. Pinunasan ni Zauxi ang tubig sa kanyang mukha at ginawan ako ng mukha. Nang makita ito, napangiti ako ng bahagya. Talagang napatawa niya ako.
Samantala, sa ika-4 na palapag sa tapat ng hardin, si Zhong Shuqi ay sumandal sa bintana, inangat ang kanyang braso at tumingin sa ibaba. Wala ba talagang relasyon ang dalawa? Malinaw na nakita niya ang tanawin ng aming paghagis ng bato kanina. Kaya napaisip siya muli sa nangyari sa palakasan noong nakaraang araw. Ganoon niya, kapag nagkalapit sila, parang sila lang dalawa. Walang makakapasok sa pagitan nila, pero bakit may kakaibang asim sa puso ko? Siguro dahil masyadong malapit ang aking Diyosa sa iba. Mabilis na dumating ang gabi. Inayos ko ang aking bag para umuwi at magpahinga, ngunit paglabas ko ng gate ng paaralan, dire-diretso ay nakasalubong ko ang isang nagmamadaling figura. Hindi ba ito si Zauxi? Agad akong lumingon sa kaliwat kanan. Nang makitang walang tao, mabilis akong humarang sa kanya. Oy! Zauxi! Si Zauxi na bababa sana ay biglang nagulat. May 10 minuto pa bago siya magbago. Kung hindi pa siya alis ngayon, baka may makakita. Kaya siya nagmamadali. Saan ka pupunta? Lumingon si Zauxi, biglang naalala ang eksena na ikinulong siya ng masamang may-ari sa madilim na silid. Medyo kinakabahan, agad siyang humawak sa rehas, kinagat ang kanyang manipis na labi. Binato mo ako ng bato tapos takbo ka. Pangarap mo. Bakit galit na galit ka ngayon? Suminghal si Zauxi, umiwas ng tingin, hindi balak sagutin. Sasabihin ko ba sa kanya na ako ang pusa niya? Sasabihin ko ba na ikinulong niya ako sa banyo ng 3 oras? Sasabihin ko ba na nakita na niya lahat ng hubad ko? Hindi ko sasabihin ang sikretong ito kahit mamatay ako. Nakita niya ang kanyang nagmamatigas na itsura. Pumalakpak ako ng labi. Parang hindi naman kita ginigipit. Pero malamig pa rin ang mukha ni Zauxi. Bahala na, hindi ko na ito iisipin. So hindi mo ako gusto? Nang marinig ito, nanginginig ang balikat ni Zauxi. Ano ba yan, biro? Hindi ako magkakagusto sa isang tao sa loob ng 3 araw. Kapag hindi na ako nagiging pusa, tiyak natatakbo ako palayo sa'yo. Bakit hindi ka nagsasalita? Baka gusto mo talaga ako? Ayoko. Umiti ako. Mabuti naman. Hindi ko kayang buhayin ang isang prinsesa. Tinitigan ako ni Zauxi ng matalim, umikot at mabilis na bumaba. Hindi kayang buhayin? Sinisimulan mo na akong buhayin, di ba? Hindi mo alam kung sino ang pilit na niyayakap at hinahawakan ako. Alam ko pa kung gaano kakatawa kapag humihilig ka habang natutulog. Habang nagrereklamo, mabilis na tumakbo si Zauxi hanggang mawala sa kanto ng eskinita. Ako naman, dahan-dahang lumabas ng gate. Pumunta sa iisang direksyon. Pagdating ko sa harap ng bahay, nakita ko si Zauxi na naghihintay sa oras. Munting pusa, huli ka na pero tama ang oras ng uwi mo ah. Sinabi ko at sinipa ang kanyang puting puwitan. Niyo, tuwang-tuwa si Zauxi. Pero sumunod pa rin siya sa loob. Inilapag ko ang bag, nagbuhos ng tubig at ininom. Pagkatapos, umupo ako sa sofa ng sala. Siguro dahil hindi ako seryoso dati sa pagsusulit, ngunit ngayon seryoso akong nag-exam buong araw. Pagod na pagod ako. Si Zauxi, parang tumaba ka kamakailan. Magluto ka ng hapunan para sa akin. Nagtaas ng ulo si Zauxi nang hindi makapaniwala. Baliw ka ba? Papaglutuin mo ang isang munting pusa. May pagkatao ka ba? Bakit ako napunta sa isang may-aring tulad mo? Tamad na pusa, ayaw magluto. Ang malas ko na maging may-ari mo. Bumuntong hininga ako at pumasok sa kusina. Sabado ng hapon. Nag-inat ako sa gate ng paaralan. Tapos na ang pagsusulit. Tumingin ako sa asul na langit. Unti-unting kumalma ang puso ko. Sa mga nakaraang araw, nasiyahan ako sa aking pagganap. At ang tantya ng score ay malapit na. Sa ganitong palagay, hindi na ako maitatalikod sa paaralan. Sa itsura mo, maganda ang resulta. Sa oras na yon, nakatayo si Zhong Shuqi sa likod ko. Inabot niya ang kamay at tinapik ang balikat ko. Lumingon ako. Ikaw pala. Si Zauxi. Hindi ko alam. Parang mabilis siyang umalis. Palagi ba siyang misteryoso? Tahimik sandali si Zhong Shuqi. Kapag lumalabas kami ng paaralan, bihira kaming magkasama. Hindi ako masyadong alam tungkol dito. Hindi ko napigilan ang paghawak sa aking baba. Ang babaeng ito, malamig din pala sa sarili niyang matalik na kaibigan. Siguro ugali na. Pero parang interesado ka talaga sa kanya. Hindi, nagtatanong lang. Pumikit si Zhong Shuqi ang kanyang labi. Nag-alinlangan sandali pagkatapos ay pumasok sa isang silver na generi. Nagtatanong lang daw. Pero kahit nagtatanong lang, tungkol pa rin kay Zauxi. Ang mga bagay na nakaukit sa ugali ay tiyak na tama. Sa kaisipang ito, biglang may kumurot sa puso ni Zhong Shuqi. Bakit ko naiisip ito? Baliw, baliw, talagang baliw. Si Zauxi ay aking matalik na kaibigan, normal lang na mag-alala. Pero bakit ako nagmamalasakit sa iniisip ni Limo? Samantala, sa harap ng aking bahay, tiningnan ni Zauxi ang kanyang mga kamay at paa. Nagulat ang kanyang mukha. Lumipas na ang oras ng pagbabago pero hindi siya naging pusa. Paano nangyari ito? Baka natanggal na ang aking sumpa. Pero dapat may dahilan para matanggal ito. May pagkakaiba ba ngayon at kahapon? Bakit kahapon hindi natanggal, ngayon natanggal? Walang katapusang mga tanong ang pumatak sa isip ng tanyag na dilag, kaya lalo siyang naguguluhan kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, bigla akong lumitaw sa pasilyo at tinitigan siya ng may kakaibang ekspresyon. Ito si Zauxi, di ba?
Sigurado akong hindi ako nagkamali, di ba? Pero bakit siya nakatayo sa harap ng pinto ko? Nagulat si Zauxi. Agad siyang lumingon ng nagmamadali, tapos na, bumalik na ang amo. Pero hindi siya nagbago ng anyo at nakatapak siya sa doormat ko. Lumapit ako at tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo sa harap ng pinto ko? Ako, maling pinto ang napuntahan ko. Ibinaling ni Zauxi ang ulo, namumula ang kanyang pisngi. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. Hindi ba alam mo na dito ako nakatira? Nakita mo na noong nakaraang ulan, di ba? Paano mo pa to napagkamalan? Sabi ko nga nagkamali lang ako, galit na galit si Zauxi na tumingin sa akin, sabay taas ng ulo. Sige, gusto mo bang pumasok at umupo? Sinabi ko lang naman yun ng basta-basta, pakitang tao lang. Hindi ko inaasahan na hindi na mag-isip si Zauxi, diretso siyang tumango. Totoo ba yan? Kinagat ni Zauxi ang labi niya. Gusto ko pumasok. Hindi ko naman lubusang naunawaan ang ibig sabihin ng gusto pumasok. Naalala ko lang na kanina nang tanungin ko si Zongshuki, sinabi niyang walang kaibigan ang tanyag na dilag pagkatapos ng klase. Kaya binuksan ko ang pinto. Inanyayahan ko siyang pumasok. Pero saan kaya nagpunta yung masamang pusa ngayon? Kakaiba. Kadalasan sa oras na to, nasa bahay na yon, di ba? Sana hindi na naman naglalaro sa labas. Bahala na. At any rate, may bisita naman sa bahay. Pag-isipan ko na lang yan mamaya. May tsinelas sa sapatosan. Ang ibig kong sabihin, may bago pang tsinelas doon na hindi pa nabubuksan, pwede niyang gamitin. Pero nang lumingon ako, suot na ni Zauxi ang tsinelas. Ang kanyang maliliit na magagandang paa ay nababalot ng puting lace na medyas. Nang magsuot siya ng tsinelas, parang may dating babae sa bahay. Nanlaki ang mata ko. Hindi pa ako tapos magsalita. Paano mo nalaman na may tsinelas sa sapatosan? Biglang tumingin si Zauxi na parang galit na naman, dumiretso sa sala. Nakatira mag-isa pero naghanda ng pambabaeng tsinelas, siguradong hindi mabuting tao ito. Ano na naman bang nagawa ko? Pakiramdam ko ay walang katuturan, tahimik akong sumunod sa kanya papasok sa sala. Wala talagang hiya ang babaeng ito. Ewan ko kung sino talaga ang may-ari ng bahay. Kumuha ako ng baso at nagbuhos ng tubig. Iinom ka. Ngunit pagkatapos ko lang magbuhos ng tubig, mabilis na kumuha si Zauxi ng coaster mula sa drawer sa ilalim ng coffee table. Grabe, nakakamangha talaga. Paano niya nalaman lahat? Nakapunta ka na ba dati sa bahay ko? Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Kaya nagsimula akong mag-alinlangan sa sarili kong alaala. Sumandok si Zauxi ng tubig at uminom, tapos umiling. Hindi siya magsasabi. Hayaan na lang siyang manghula. Kasalanan niya naman kung bakit niya ako ikinulong sa banyo. Hindi pa ako nakapunta. Ano? Nakakatakot isipin Hindi ka naman siguro manyak, di ba? Yung tipong lagi kang nanonood sa bahay ko sa pamamagitan ng bintana o teleskopyo. Bago ko pa matapos ang sinasabi ko, sumimangot si Zauxi at sinuntok ako ng mahina gamit ang kanyang munting kamao. Hindi man niya alam ang salitang imanyak, alam niyang hindi ito magandang salita. Patay kang limo. Mabahong limo, ang pusa mo nga hindi pa umuwi, wala ka man lang pakialam, puro ka na lang pag-isip ng kung ano-ano. Pinunasan ko ang balikat ko. Sige na, kung hindi naman, bakit ka naman nananakit? Tinitigan ulit ako ni Zauxi ng masama, tapos iniwas ang tingin. Dahan-dahang lumipas ang oras. Tahimik kaming nakaupo sa sala, medyo awkward ang atmosfera. Sa maliit kong bahay, wala pang babaeng nakapunta. Sino ba naman ang mag-aakala na ngayon, ang malamig at tanyag na dilag ng Chengnan ay dinala ko sa bahay? Ang babaeng ito na pinapangarap ng mga lalaki, ngayon ay nakaupo ng maayos na nakatsinelas. May hawak na tasa, umiinom ng paunti-unti. Alam niya kung nasaan ang tsinelas. Alam niya kung nasaan ang coaster, pati na rin kung nasaan ang remote ng Mii sa bahay ko. At hindi na niya kailangan pang tumingin sa mga buttons para magpalit ng channel. Pindot siya ng pindot ng napakabilis. Kung hindi lang ako sigurado na wala akong sakit sa pag-isip, iisipin ko na siguro na kasama ko siyang nakatira noon. Pero paano magiging posible yon? Hindi ko talaga maisip kung paano. Ituturing ko na lang na supernatural. Sa sandaling yon, biglang lumingon si Zauxi, may kislap sa kanyang mga mata. Nagugutom na ako. Pagkasabi niya, namula ang kanyang mukha, pero ang ekspresyon niya ay hindi naman mahiyain. Halatang humihingi siya ng pagkain, pero parang natural lang sa kanya. Sa sandaling iyon, akala ko napakinggan ko lang, ano yung sinabi mo? Nagugutom. Ang ibig mo bang sabihin, kailangan ko pa magluto ng hapunan para sa'yo? Medyo namula ang mukha ni Zauxi at tumango. Nang marinig ko ang sagot niya, napatulala ako. Teka, hindi ba bisita lang tong babaeng to? Hindi naman nag-aalok ang may-ari ng bahay, pero siya mismo ang humihingi ng pagkain. Ito ba ang tinatawag na gamit ang mukha? Wow, hindi naman pala siya malamig, napakawalang hiya talaga. Tahimik akong tiningnan ni Zauxi, puno ng seryosong intensyon ang kanyang magandang mata. Tama. Nagugutom talaga ako. Kailangan kong kumain. Ikaw naman ang may-ari ng bahay, di ba? Kuya Master, magbibigay ka naman ng pagkain, di ba? Sige na, dahil unang beses mo lang naman. Kung hindi, palalayasin na talaga kita. Napilitan akong tumayo at pumunta sa kusina para gumawa ng prinitong kanin.
Si Zhaoxi ay may dalang tray, kumakain habang nanonood ng AC, habang kumakain. Naramdaman niyang hindi komportable ang posisyon, kaya tinanggal niya ang tsinelas at inilapag ang maliliit na paa sa sofa. Ito talaga ang itsura ng isang tamad na dalaga sa bahay, kahit na ang dalagang ito ay napakaganda, parang perpektong hangganan ng pagiging dalisay at sensual. Masakit pa ba ang paa? Hindi ko napigilan ang sarili na tumingin ng ilang beses, bigla akong nagtanong. Umiling si Zhaoxi at inilagay ang walang laman na plato sa mesa. Sapat na ang pahinga. Busog na rin, ang babaeng ito sa sofa ay biglang inantok, kaya bahagyang inihilig ang ulo. Dahan-dahan siyang sumandal sa aking balikat. Kahit hindi siya naging pusa, mayroon pa rin siyang mga gawi. Kahit alam ni Zhaoxi na hindi niya ito dapat gawin, sa oras na yon ay hindi niya napigilan ang sarili na lumapit kay Limo. Sa mga araw na kasama siya, talagang masaya siya. Inaalagaan, nababalot ng lambing, hindi kailangan mag-aral ng piano o ballet. Kailangan lang magmeow. Dito ay parang paraiso siya, pero hindi niya alam kung bakit. Ngayon, bigla siyang hindi na makapagbago bilang pusa. Hindi niya alam kung ito ay pansamantala o permanente. Siguro hindi na siya muling magiging si Zhaoxi. Kaya ngayon gusto niyang magpakasasa ng kaunti, tahimik na mag-enjoy sa huling sandali. Habang nag-iisip si Zhaoxi, hindi niya napigilan na suminghot at amuyin ang kanyang amoy. Sa sandaling yon, nanigas ang aking katawan. Nakatulala ako, nakaupo sa sofa at hindi makagalaw. Ano ba ito? Ako ba ay nababaliw o ang babaeng ito? Makalipas ang ilang sandali, nagbago ng posisyon si Zhaoxi at inikit ang sarili sa aking balikat. Lalo akong nakaramdam na mababaliw na talaga ako. Zhaoxi, mayroon ba tayong hindi pagkakaunawaan? Medyo naguguluhan si Zhaoxi na itinaas ang ulo. Ang kanyang mga mata ay tila walang kasalanan. Bakit parang hindi ka estranghero sa akin at napakalapit mo pa? Mga 3 araw pa lang tayo magkakilala, di ba? Naghiraman lang tayo ng payong, di ba? Hindi ko alam. Baka napagkamalan mo ako. Sa tingin ko ito ay isang makatwirang paliwanag. Ang babaeng ito ay nahulog sa isang taong kamukhang kamukha ko. At inakala niya na ako yon, kaya nangyari ito. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganito kalapit na posisyon ang isang estrangherong lalaki at babae? Nagkunot noo si Zhaoxi, itinaas ang kamay at binigyan siya ng suntok. Napagkamalan? Sa tingin mo ba ako ay ganoon katanga? Paano ako magkakamali ng pagkakakilanlan ng tao? Sa oras na yon, dumidilim na ang langit. Ang aking bahay ay unti-unting nagdidilim. Tanging ilang sinag ng liwanag ang dumadaan sa kortina. Sa tahimik at malambot na gabing ito, bahagyang itinaas ni Zhaoxi ang kanyang mga mata. Palihim na tumingin kay Limo. Dahil hindi na siya makapagbago bilang pusa, tiyak na hindi siya maaaring matulog dito. Kung hindi, hindi alam kung anong kakilakilabot na bagay ang mangyayari. At saka, oras na rin para umuwi siya at magpaliwanag. Araw-araw siyang hindi umuwi, tiyak na nababaliw na ang kanyang ina. Sa pag-isip na yon, tumayo si Zhaoxi at inayos ang kanyang damit. Aalis na ako. Parang gusto ko siyang paalisin ng mabilis. Mabilis akong tumayo. Nang makita ito, bahagyang nagkunot noo si Zhaoxi. Kaya pala hinihintay lang niya na umalis ako. Bastos. Sige, aalis na ako. Wala ka naman pakialam sa akin. Bilang pusa, hindi na ako umuwi hanggang gabi, at hindi mo man lang naisip na mag-alala. Sa pag-isip na yon, galit na isinuot ni Zhaoxi ang kanyang sapatos at lumabas ng pinto. Matapos makita na umalis ang babaeng ito, nagmadali akong magpalit ng jacket at sumunod sa labas. Malapit na mag-alas 8. Ayon sa lohika, dapat nakauwi na si Zhaoxi 2 oras na ang nakalipas, pero itong pusa ay wala pa ring paramdam. Napaisip ako tungkol sa ilang napakakilabot na bagay. Mapahamak na pusa, saan ka ba pumunta? Ang pagiging alaga mo ay talagang napakaraming problema. Sa kabilang banda, sa loob ng Boyu Houting, sa wakas ay nakauwi na si Zhaoxi pagkatapos ng 4 na araw na pagkawala. Pagkatapos, pumasok siya sa loob sa ilalim ng kakaibang tingin ng mga katulong. Nang makita ito, nagmadali ang katiwala at bumati. Binibini, bumalik na po kayo. Nasaan si nanay? Si Ginang ay umiinom ng tsaa sa tea room. Tumango si Zhaoxi at humakbang papasok sa villa. Sa tea room sa oras na yon, isang eleganteng babae ang umiinom ng tsaa. Nang makita si Zhaoxi, bahagyang itinaas ng babae ang ulo. Alam mo nang umuwi? Tumango si Zhaoxi. Pasensya na, nanay. Hindi ako dapat tumakas ng bahay. Tapos na, anong silbi ng paghingi ng tawad? Inilapag ng babae ang tasa ng tsaa. Ang ekspresyon ay may bahagyang galit. Ang pangalan niya ay Yu Shujing. Siya ang ina ni Zhaoxi at ang vice presidente ng Jiangling City Tea Industry Association. Bilang natural na inumin ng misteryosong silangan. Ang tubo ng tsaa ay katulad ng ginto. Kaya ang pamilya Zhao ay hindi lamang pinakamayaman sa Jiangling, kundi tanyag din sa buong bansa. Pero mula nang magkaroon siya ng nag-iisang anak na si Zhaoxi, unti-unting humiwalay si Yu Shujing sa pamamahala ng kumpanya. Gusto niyang itutok ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aalaga sa kanyang anak. Hayaan siyang maging isang babaeng pinagpala ng langit. Pero hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay tatakas ng bahay at mawawala sa loob ng 4 na araw. Ito ay nagpagalit sa kanya.
Ayaw kong marinig ang iyong paghingi ng tawad. Gusto ko lang malaman kung saan ka nagpunta sa loob ng 3 araw at 4 na gabi. Medyo natakot si Zhaoxi na sumagot, ngunit mahina niyang sinabi, pumunta ako sa bahay ng aking matalik na kaibigan at doon tumira ng ilang araw. Ano ba ang ginawa ni nanay na labis kang hindi nasisiyahan, at dahil doon ay nagdesisyon kang umalis ng bahay? Wala po, nanay. Pagod lang po ako, gusto ko lang magpahinga. Tiningnan siya ni Yu Shujing. Anong pagod? Pagtugtog ng piano, pagsayaw ng ballet, pagpipinta ng Chinese painting ni. Ang bawat isa sa mga yon ay nakakapagod. Kapag pagod ka, hindi ba sasabihin mo sa nanay? Bakit kailangan mong mawala ng palihim? Tumahimik sandali si Zhaoxi, at pagsasalita na may hinanakit, may silbi ba kung sasabihin ko? Naririnig ang hinanakit sa kanyang mga salita, pinisil ni Yu Shujing ang kanyang sentido, at pilit na pinigilan ang galit. Sige, umuwi ka na at magpahinga. Ang mga bagay-bagay ay pag-usapan bukas. Pagkaalis ni Zhaoxi, kumaway si Yu Shujing sa may pintuan, at pagkatapos, isang lalaking nakaitim na suit ang pumasok. Madam, na-check na ba? Saan ba talaga pumunta ang binibini? Sinundan ko siya ng ilang araw, ngunit palagi siyang nawawala sa isang iglap. Nakangiting inis si Yu Shujing. Tama na. Dahil bumalik na siya, huwag na ituloy ang pag-imbestiga. Naunawaan ko, madam. Ngunit ang ruta ng pag-alis ng binibini sa paaralan sa mga nakaraang araw ay halos magkapareho sa ruta ng isang lalaking estudyante sa 3 taon ng high school. Hindi ba ito may problema? Isang lalaki. Natahimik si Yu Shujing sandali. Hindi maiwasang kumunot ang kanyang noo. Baka naman naglaya si Zhaoxi dahil may maagang pag-ibig. Hindi dapat. Kahit na nasa rebellious stage si Zhaoxi, hindi siya gagawa ng ganoong kalaking pagkakamali. Ang sarili kong anak, may tiwala ako sa kanya bilang ina. Dito na tayo titigil. Huwag muna siyang sundan. Masama kung malaman niya. Madam, aalis na po ako. Yumuko ang lalaking nakaitim at lumabas ng tea room. Samantala, nakarating na si Zhaoxi sa 2nd palapag ng villa. Pagkapasok niya sa kanyang silid, napabuntong hininga siya ng maluwag, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Hindi na sinisiyasat ni nanay ang tungkol sa paglalayas ko. Naniniwala ba talaga siya sa dahilan na ginawa ko? Kailangan kong sabihin agad ito kay Zhong Shuqi. Baka tumawag siya at magtanong, at doon mahahalata ang kasinungalingan. Kaya mabilis niyang kinontak si Zhong Shuqi sa pamamagitan ng Yi. Kiki, may hihilingin ako sa'yo. Ano yon? Kung tumawag si nanay at magtanong kung saan ako sa mga nakaraang araw di. Sabihin mo na nakatira ako sa inyo. Sa kabilang dulo ng signal ng komunikasyon, agad na nagulat si Zhong Shuqi. Hindi siya tanga. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Zhaoxi. Hindi ka umuwi ng gabi. Hindi, naglayas ako. 4 na araw akong wala. Diyos ko, delikado sa labas, saan ka pumunta bilang isang dalaga? 4 na araw pa. Kinagat ni Zhaoxi ang kanyang labi. Sa isang napakaligtas na lugar basta. Tandaan mo na lang iyan. Sige, pero alam mo ba ang tungkol kay Limo? Limo, ano nang nangyari sa kanya? Hindi ka ba tumitingin sa General Chat Group? Ang General Chat Group ng Chengnan, yung sinalihan mo noong unang semestre. Ano ba nang nangyari? Tungkol ba ulit iyon sa Taya? Hindi. Pasok ka na lang at makikita mo. Nakaramdam ng kakaiba si Zhaoxi, kaya pinasok niya ang chat group na kanyang na-mute. Pagkapasok niya sa grupo, ang unang pumasok sa kanyang paningin ay isang litrato. Ang litrato ay ng isang pusa. Ang puting balahibo nito ay parang sariwang niebe sa simula ng taglamig. Ibinangon nito ang ulo ng mayabang, ang mga mata nito ay kumikinang na parang Milky Way. Bahagyang natigilan si Zhaoxi. Hindi ba ito ang litrato ko? Anong nangyayari? Pagkatapos, tumingin siya ng may pagtataka sa mga chat history sa ibaba. Sa lahat, nawala ang pusa ko. Nasa itaas ang litrato nito. Pakiusap sa mga kaklase na nakatira malapit sa paaralan, tulungan akong bantayan. Mahalaga sa akin ang pusang ito, isa siyang kaibigang hindi ko kayang mawala. Pakiusap, tulungan niyo ako. Matapos basahin ang chat group, mahigpit na hinawakan ni Zhaoxi ang kanyang telepono. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa oras na yon, naunawaan niya kung ano ang nangyari. Hinahanap siya ni Limo sa buong mundo. At base sa oras ng pag-post ng litrato, mula pa noong umalis siya ay hinahanap na siya. Hindi ba siya kumain ng hapunan? Talaga bang mahalaga ako sa kanya? Tumingin si Zhaoxi sa orasan sa dingding. Ating gabi na ngayon. Pupunta pa ba siya sa mas malalayong lugar para hanapin ako? Isang pusa lang na nagkataon lang naming nagkita. Mahalaga ba talaga ako sa kanya? Sa pag-isip na yon, dahan-dahang nahiga si Zhaoxi sa kama. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa sobrang bilis ng tibok. Kaya pala gusto niya akong umalis ng ganoon kabilis para hanapin ang pusa. Hindi niya kailanman nakalimutan si Zhaoxi. Lagi niya akong nasa puso. Ang pakiramdam na ito na pinahahalagahan, tila hindi pa niya naranasan dati. Pero ano ang gagawin ko ngayon? Hindi na ako makababalik bilang si Zhaoxi. Paano ko ito ayusin? Hindi ko naman siya pwedeng hayaang maghanap buong gabi. Sa pag-isip, isang solusyon lang ang nakita niya. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Limo, nandito ang pusa mo.
Pero hindi niya inaasahan na pagkatanggap ng kanyang mensahe, hindi ako nagdalawang isip at nag-click sa video call. Nang makita ito, biglang nagulat si Zauxi, bakit video call pa? Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok, saka inayos ang nakatagilid na manika sa kanyang headboard bago maingat na sumagot. At nang mag-click siya, ang kanyang mga pisngi ay puno ng pamumula nang makita ang dalisay at walang mukhang-mukha sa screen. Agad akong napahinga ng maluwag, buti naman. Nasa iyo ang pusa, di ba? Tumango si Zauxi at itinaas ang kanyang kamay upang gumawa ng korte ng kuko ng pusa, itong si E. Napakaikli ng dalawang binti mo, pero nakarating ka sa kanya. Mariing tiningnan ako ni Zauxi. Ikaw ang may maikling binti, sabi ko, naguguluhan, sabi ko pusa ko yon. Bakit ka nagagalit? Hindi nagsalita si Zauxi, basta't nakatitig lang sa akin. Kahit na ang liwanag ng gabi ay hindi sapat upang makita ako ng malinaw, tuwing lalapit ako sa post ng ilaw, nakikita niya ang kislap ng aking pawis sa noo. Sobrang nag-aalala siya sa paghahanap ng pusa, takot na mawala ito. Nasaan ang pusa ko? Ipakita mo sa akin. Natutulog na, totoo. Nag-isip ako at naisip ko na hindi naman kailangang lokohin ako ni Zauxi. Tila nasa kanya nga ang maliit na pusa. Dalawang mapagmatigas na tao ang nagkita. Ang galing talaga ng tadhana, bulong ko. Pahiramin mo muna ako, saka ko kukunin bukas ng hapon. Hating gabi na. Pagdating ko sa bahay, pumasok ako sa kusina at nagsimulang magluto. Si Zauxi naman ay naguguluhan na nakatingin sa akin. Masyado akong nagmamadaling umalis. Hindi ako kumain ng hapunan, gutom na ako ngayon. Inalog-alog ko ang sandok. Na, masarap ba ang ginawa kong sinangag? Bahagyang kinagat ni Zauxi ang kanyang labi. Masarap. Ngumiti ako ng mayabang at inilabas ang mainit na sinangag sa harap ng kamera. Hindi kita sinasadyang paalisin kanina. Para sa paghahanap ng pusa yon, alam mo naman. Tumango si Zauxi. Kaya kung magkakaroon ka ng pagkakataong bumisita muli, aalagaan kita ng maayos bilang paghingi ng tawad. Namula ang pisngi ni Zauxi. Dapat ba akong pumunta ulit bilang tao? Ang galing ng lalaking ito sa pag-imbita ng babae sa bahay. Samantala, umupo ako sa sofa dala ang ginawa kong sinangag. Binibini, kakain na ako. Magpaalam na muna ako. Huwag mong putulan nang marinig ito. Nagulat ako at naisip, anong ibig sabihin ng huwag putulin? Manonood ka ng mukbang sa gabi. Para sanayin ang self-control. Ang hirap ng babaeng ito, mahigpit sa sarili. Kumuha ako ng tasa mula sa kabinet, inilagay ang telepono doon, saka gumamit ng kutsara upang sumalok ng sinangag at kumain ng matakaw. Ang babaeng ito ay napaka-erehe, walang sinasabi, nakatitig lang. Matapos tumitig ng matagal, bigla niyang itinaas ang kamay at tinakpan ang kanyang bibig, humikab. Dahil inaantok ka na, matulog ka na. Magandang gabi. Pinutol ko ang video call. Nakahiga ako sa kama, naguguluhan. Noong nag-video call kami ni Zauxi, bakit parang naramdaman ko na mayroon pa ring si Zauxi? Samantala, sa boyo outing, tinanggal ni Zauxi ang kanyang tsinelas. Tahimik na sumisid sa maliit na kumot. Ano na ngayon? Kukunin niya ang pusa bukas ng hapon. Pero saan ako kukuha ng pusa para ibigay sa kanya? Isang kasinungalingan, maraming kasinungalingan ang kailangan para takpan. Kinaumagahan. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa Pet World sa kanlurang bahagi ng lungsod. Iyon ay isang napakalaking tindahan ng mga gamit para sa alagang hayop. Lahat ng kailangan para sa alagang hayop ay naroroon. Upang matugunan ang pagkawala ng maliit na pusa, nagpa siya akong bumili ng locator bell para sa kanya. Hindi ko inaasahan na naroon din si Zauxi sa tindahang iyon. Kahapon, nag-isip siya ng mabuti. Nagpa siya siyang humanap muna ng katulad na pusa bilang kapalit. Bilang pinakamalaking pet store sa Jiangling City, maraming lahi ng pusa doon. Kaya maaga siyang pumunta doon at patuloy na naghanap sa mga cat shelves. Ang pusang ginampanan ni Zauxi ay isang pure white ragdoll. Ang ragdoll ay isa sa pinakasikat na lahi ng pusa, hindi bihira sa pet market. Ngunit ang isang puro puti, walang kahit anong ibang kulay na ragdoll ay mahirap hanapin. Sumakit ang kanyang mga mata, pero nakahanap siya ng dalawang kahawig. Ngunit ang problema, ang isa sa dalawang pusang ito ay tamad at hindi maganda ang tindig. Ang isa pa ay mas malala, lalaki pala. Hindi pwedeng bumili ng lalaking pusa. Si Limo na bastos, laging iniisip ang pagligo sa kanya. Ang lalaking pusang ito ay baka agad mahuli. Pero ang tamad na pusa ay hindi naman mayabang at mas maliit pa kaysa sa normal na Xiaoxi. Ano na ang gagawin? Habang paikot-ikot ang kanyang tingin, lahat ng tao sa tindahan ay nakatitig sa kanya. Isang magandang larawan ng pusa at dalaga. Ang galing. Kahit sa anime, hindi kayang gawin ang ganitong eksena. Kaya, maraming lalaki sa tindahan ang napa-excite. Sister, bibili ka ba ng pusa? Sanay na sanay ako sa mga pusa. Kung gusto mo, sabay tayong pumili o kaya ay magdagdag na lang tayo sa WeChat. 以后有关于猫的问题你直接问我。与此同时，到处找定位铃铛的我刚好路过猫咪专区。 Isang sulyap lang, nakita ko si Zauxi na napapaligiran ng maraming tao. Zauxi, bakit siya nandito? Ah, tama. Nasa bahay niya pa rin si Xiaoxi. Bumili kaya siya ng pagkain o gamit para kay Xiaoxi. Samantala, si Zauxi ay maingat na naghahanap ng pusa,
ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi natural. Ayaw niyang may sumusunod sa kanya. Lalo na ang mga lalaki. Pero ang mga lalaking lumalapit para makipagkilala ay sobrang nakakainis, kahit saan siya pumunta, sumusunod sila. Ang bahagyang galit ay gusto nang sumabog, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Sa sandaling iyon, kumaway ako sa kanya. Zhaoxi. Si Zhaoxi, na nasa gitna ng mga tao, ay narinig ang pangalan niya. Agad siyang tumingala. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay biglang nagsilaw. Limo, paano siya napunta rito? Sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng lahat. Si Zhaoxi ay dumaan sa mga estante at biglang lumapit sa akin. Pagkatapos, hinawakan niya ang laylayan ng aking damit. Nagtago siya sa likod ko. Tiningnan ko ang campus beauty, saka ko tiningnan ang mga lalaking iyon. Nilalandi lang pala siya. Pero normal lang naman iyon, sino ba naman ang hindi maaakit sa ganitong babae? Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Sasamahan kita sa pamamasyal. Masayang masaya si Zhaoxi. Hinila niya ang laylayan ng damit ko at umalis sa seksyon ng pusa. Sa oras na yon, tuluyan na niyang nakalimutan ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Ano ng Snow White Cat? Ano pang kapalit? Bahala na. May boyfriend pala siya. Sayang naman, ang swerte naman ng lalaking iyon, nakuha niya ang ganitong diyosa. Ang lahat ng lalaki sa tindahan ay nanlumo, puro inggit at galit sa kanilang mga mukha. Matapos lumabas sa seksyon ng pusa, dinala ko si Zhaoxi sa iba't ibang bahagi ng mall. Ang maputing maliit na kamay ni Zhaoxi ay nakahawak sa laylayan ng damit ko, parang natatakot na maiwan. Narito ang seksyon ng mga kampana. Sumama ka sa akin doon. Tumango si Zhaoxi. Medyo makulit si Zhaoxi sa bahay mo, di ba? Ang munting pilyong pusa na yon hindi mapakali. Nang marinig ito, ang munting puso ni Zhaoxi ay biglang tumigil sa pagtibok. Ay naku, ayan na. Nakatuon lang ako kay Limo, tuluyan ko nang nakalimutan bumili ng pusa. Ano nang isusoli ko sa kanya ngayong hapon? Alam niyang magsisinungaling ako, tiyak na magagalit siya. Nang makita ko ang hindi natural na ekspresyon ni Zhaoxi, nagbago rin ang aking mukha. Baka naisip niya ang pangalang Zhaoxi. Huwag kang magkamali ha. Ang pangalan ng pusa kong Zhaoxi ay nagkataon lang. Talagang hindi dahil may gusto ako sa'yo. Seryoso. Hindi ko siya kailanman isipin na para kang ikaw at hahawakan ko siya. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Namula si Zhaoxi. Itinaas niya ang kanyang kamao at paulit-ulit na hinampas ito sa aking balikat. Buwisit ka. Baka ganoon niya ang iniisip mo. Kung hindi ako nagkakamali, kumislap ang mga mata mo kanina noong nagsasalita ka. 在购买了定位铃铛后，我打算再给他买点其他饰品，于是便带着赵熙来到了宠物饰品区。 Ang mga lalaki ay hindi karaniwang interesado sa mga palamuti, pero nang makakita ako ng isang itim na tainga ng pusa, natigilan ako. Kung isusuot ito ni Zhaoxi, tiyak na magiging napaka-cute niya. Habang iniisip ito, parang may nagtulak sa akin na lumingon at dahan-dahang ilagay ang tainga ng pusa sa ulo ni Zhaoxi. Bahagyang ikiniling ni Zhaoxi ang kanyang ulo at tumingin sa salamin sa harap. Doon niya lang naintindihan ang ginawa ko. Agad na namula ang kanyang mukha. Sumigaw siya ng mahina saka hinampas muli ang aking dibdib. Tiningnan ko ang reaksyon ng campus beauty at napangiti ako. Ang cute-cute talaga. Suotin mo na lang yan. Iregalo ko sa'yo. Iniwas ni Zhaoxi ang kanyang ulo pero hindi niya tinanggal ang hair clip. Parang pusang dalaga. Nang makita kong tahimik siyang pumayag, hindi ko napigilan ang aking pagiging pilyo. Pagkatapos, nakakita ako ng isang gintong maliit na kampana. At ito, gusto mo? Si Zhaoxi ay nagbuntong hininga at itinaas ang kanyang ulo, nagkukunwaring mataas ang tingin sa sarili. Pero ang kanyang namumulang pisngi ay nagtaksil sa kanyang tunay na nararamdaman. Kaya, hindi na ako nagdalawang isip. Itinaas ko ang kwintas na may kampana at ipinulupot ito sa kanyang leg. Bukod sa pagiging pusa, ito ang unang pagkakataon na napalapit si Zhaoxi sa isang lalaki. Ang tamang taas ay nagdulot na ang kanyang baba ay papalapit ng papalapit sa aking dibdib. Kaya, ang kanyang paghinga ay naging magulo at mahigpit niyang kinagat ang kanyang manipis na labi. Pero hindi rin naman ako magaling. Habang isinusuot ko ang kampana kay Zhaoxi, ang aking mga daliri ay ilang beses na dumampi sa kanyang malambot na leg. Kaya, ang aking mga daliri ay nanginginig ng tuloy-tuloy. Matagal ko itong isinuot ngunit hindi ito nakakabit. Sa mga sandaling iyon, ang dalawa ay napakalapit, parang magkaakbay na magaan. Nakabit na. Tiningnan ko si Zhaoxi na pinalamutan na at hindi ko napigilan ang paglunok ko. Ngayong araw, si Zhaoxi ay nakasuot ng itim na palda para sa eskwela. Na may kasamang matutulis at cute na tainga ng pusa at gintong maliit na kampana, sobrang cute. Napansin niya ang aking tingin. Si Zhaoxi ay hindi napigilan ang pagyuko ng kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Sige na, tumigil ka na sa pagtingin. Hindi pa bayad yan. Pumunta ka na at magbayad. Hirap akong nakabalik sa aking sarili. Agad akong nahiya at inilihis ang aking tingin. Pero nang lumingon ako,